Taon 2023 nang mawasak ang mundo dahil sa white mist na bumuo ng isang mapanganib na zone. Pero malapit sa mist, nagsimulang magising ang kapangyarihan ng mga tao at hayop naglabasan ang mga psychic at halimaw. Ngayon taong 2222, nandito tayo sa isang nayong nababalot ng yelo sa gilid mismo ng restricted area. Isang babaeng may pulang buhok ang nanunukso sa kapatid niya dahil sa hina nito pagkatapos ng isang oras na pagsasanay. Tinutulungan niya itong umakyat sa pader habang reklamo ang lalaki na hindi na kaya ng katawan niya. Ang payo ng ate, tawagin siyang basura dahil hindi raw nag-e-exercise ng lower body. Grabe ang tindi ng tough love. Napakagatlabi ang lalaki at hinamon ng ate na panoorin siyang mabuti sa huling subok niya. Mula sa malayo, gamit ang binoculars, pinapanood siya ng kapatid habang ang lalaki ay nanginginig sa takot. Sa totoo lang, 7 taon na niyang sinusubukang basagin ang invisible wall na ito. Lahat ng paraan mula sa pampasabog hanggang sa hagdan ay nauwi lang sa bigo. At mas lumala pa ang sitwasyon. Paulit-ulit na siyang nakakaranas ng paglabo ng paningin na lalong lumalala. At ang desperasyon na iyon ay bakas na bakas sa mukha niya ngayon. Naipit pa siya sa gitna ng dalawang matandang nagtatalo dahil sa kanya. Sawang-sawa na maghintay, ikinuyom niya ang kanyang kamao, desididong kumilos mag-isa. Gabi na habang tulog ang kapatid, isang nakakatakot na pulang liwanag ang lumabas mula sa sirang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto para tingnan kung tulog na ang kapatid, parang eksena sa isang horror movie. Kalmado lang ang reaksyon nito at hindi pinansin ang kanyang pagiging madrama. Sinabihan niya itong isama si Grandpa Mu at umalis na agad. Pero sanay na siya sa ganito at nangakong siyang babasag sa pader para sa kapatid niya. Hindi na siya nakipagtalo, kinumutan na lang niya ang ate at bumulong ng pangako bago ito nakatulog. Flashback tayo 7 taon ang nakalilipas, noong unang lumitaw ang white mist at nilamon ang lungsod. Sa gitna ng panik, natumba ang maliit na kapatid at muntik na mawalan sa dami ng tao. Sa huling sandali, ang batang bida ang humablot para iligtas siya. Napaluha ang bata habang tumitingin sa kanya, nangakong tatakas silang dalawa sa bangungot na ito. Iyon ang naging pangako. Ang manatili sa tabi niya hanggang sa mahanap ang paraan para sirain ang invisible wall. Balik sa kasalukuyan, alam niyang hindi na siya makakahintay pa lalo na't bagsak na ang katawan ni Grandpa Mu. Ang tanging paraan para iligtas ang matanda ay ang makahanap ng kolonya ng tao sa labas ng kulungang ito. Sigurado rin siya na ang forbidden zone na ito ay nakatuon lang sa pagkulong sa kanya kaya dapat na silang lumayas. Biglang nagising ang kapatid at sinakal siya. Ayaw siyang iwanan mag-isa, walang nangyari sa stealth move niya. Habang sinasakal, sinubukan pa rin niyang magpadrama at mag-speech na iwan na lang siya. Nag-iba siya ng taktika, utusan ng kapatid na maging malakas na psychic para protektahan siya pagbalik nito. Himala, gumana ang reverse psychology at napaisip ang kapatid niya. Pumayag na rin ito sa plano. Maghahanda na raw sila para sa pag-alis, kaya nakahinga ng maluwag ang lalaki. Pero bago ang lahat, niyakap muna siya mula sa likod, gustong damhin ang init niya ng matagal. Habang iniisip mang ate kung gaano siya kainit, ang nasabi na lang ng bida ay, ang kulit talaga ng kapatid ko. Kinabukasan, determinado ang bida habang sinisimulan na ang plano nilang pag-alis. Samantala kasama ng kapatid si Grandpa Mu sa kotse na nagtataka na sa dami ng gamit. Dahilan niya, mga gamit lang daw, yun pinakahalatang kasinungalingan na narinig ko. Siyempre, hindi naniwala si Grandpa Mu. Hindi siya nauto at tinanong na ang kapatid kung ano ba talaga ang itinatago nila. Nabigla siya sa katotohanan, agad niyang pinatigil ang sasakyan ng kapatid niya. Hindi niya hayaang maiwan ang batang lalaki sa gitna ng panganib. Habang rumaraga sa palis ang kapatid, mag-isa siyang naglakad papasok sa nababalot ng yelong lungsod. Iniisip niya ang white mist, isang death zone na 200 taon nang lumalaki at pumapatay. Buong tapang siyang humarap sa mapanganib na lugar na ito nang walang kasama. Sinasabing may mga cosmic rule ang lugar na to at kamatayan ang kapalit sa bawat paglabag. Ang mga impormasyong hawak niya ay mula sa isang rulebook na nabuo sa halaga ng libo-libong buhay. Kaya sa totoo lang, ang sinumang papasok dito ay pinapabaonan lang ng kawalan ng pag-asa. Napakagandang paalala, hindi ba? Naalala niya kung paano siya nakaligtas dito 7 taon na ang nakalilipas at babalik siya para tumakas o mamatay sa pagsubok. Habang binabaybay ang guho, nananatili siyang alerto sa kahit anong sorpresang naghihintay sa kanya. Biglang sumabog ang liwanag mula sa malalim na bahagi ng lungsod. Sobrang nakakagulat, hindi siya handa sa liwanag na yon. Tumakbo siya patungo roon, nilampasan ng mga bulaklak na hindi dapat tumutubo sa ganitong nagyayalong lupain. At laking gulat niya, ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang buong blok ng lungsod na puno ng mga kakaibang pink na puno. Tulala siya, hindi niya akalaing may buhay na ekosistema sa loob ng nakakatakot na mist. Isang diskubreng nagbabago sa lahat. Para sa kanya, isa itong paraiso. Iniisip na niya kung paano dadalhin ang pamilya niya rito sa hinaharap. Matapos hugasan ang kakaibang prutas na parang kristal, nagpasya siyang mag-lunch muna.
Unahin ang tiyan gamit ang baon ng kapatid, nagluto siya ng mainit na sabaw. Sa sandaling iyon, mukha siyang ordinaryong taong nag-enjoy sa paraiso, punong-puno ng bliss. Pero biglang tumirik ang mga mata niya, at ang kutsara niya huminto bago pa man makarating sa bibig niya. O bumalik ang intermittent blindness niya sa pinakamasamang pagkakataon. Sa gitna ng dilim, naghintay lang siya, umaasang lilipas din ito ng ilang segundo. Pero sa pagkakataong ito, nagliwanag ang mga mata niya ng asul at nakaita siya ng malinaw. Gamit ang nagniningning na mga mata, nakita niya ang listahan ng mga rules na nakatatak sa sarili niyang braso. Ang reaction niya, isang malaking anong kagaguhan ito, sinabayan pa ng isang cute na chibi freakout. Iyon ang mga totoong rules ng zone at ang paglabag sa mga ito ay katumbas ng instant na kamatayan. Isang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa kanya habang tinititigan ng kumikinang na text. Pero gaya ng pagdating, bigla ring naglaho ang vision at ang mga rules sa braso niya. Napagtanto niya, hinugasan niya ang kamay niya bago kumain kaya siya buhay. Agad niyang naisip na ito na ang ultimate cheat code para maging immune sa lahat. Sinubukan niyang i-activate muli ang bagong superpower niya pero nauwi lang ito sa isang epic na pagkadapa. Mukhang hindi kontrolado ang game-breaking ability na to, malas lang talaga. Pinag-isipan niya at na-realize na ang pagkain ng monster meat ang nag-trigger sa paglabo ng mata niya. Naalala niya ang mga lumang research. Ang monster meat ay nakakapag-boost ng psychic powers kaya kailangan niya pa ng marami. Samantala, malapit lang doon, binabantayan ng Night Watch Camp ang mismong area. Isang seryosong lalaki ang nakatanggap ng alert sa phone tungkol sa energy fluctuations mula sa mga kristal. Siya si Li Xin, ang kapitan ng Night Watch at mabilis niyang pinakilos ang team niya. Dumating ang squad niya mga bihasang eksperto na handa ng makipagbakbakan. Una sa ating listahan si Yang Hu, ang ating close combat monster na sumaludo ng buong tapang. Kasunod niya si Zhao Leng, ang sniper ng grupo, na ang coolness at eye patch ay talagang nakakabilib. At ang huling miyembro ay si Zhou Xiaoming, ang ating support specialist, na sobrang hyper naman yata para sa isang delikadong misyon na tulad nito. Agad niyang pinagalitan ng kapitan dahil sa hindi nito pag-alaga sa kanyang mga sugat. Lumabas ang paggananay ni Xiaoming pero binaliwala ito ni Li Xin at binigyan na sila ng briefing. Kailangan nating makuha ang psychic crystal sa kinaroroonan ng ating bida. Nagreklamo agad ang team dahil galing na sila roon at sugatan pa ang kanilang kapitan. Pero isang malakas na hampas sa mesa ang pinakawalan ni Li Xin. Iginiit niyang worth it ang panganib at pinaalahanan sila sa kanilang tungkulin bilang sundalo. Kahit nagrereklamo, sunod utos pa rin ang grupo, handang magsakripisyo ng walang tanong-tanong. Pagkalipas ng 30 minuto, balik na sila sa restricted zone gamit ang kanilang crystal detector. Pagpasok sa loob ng lungsod, inutusan ni Li Xin si Yang Hu na manguna habang ang iba ay nakabantay sa likuran. Si Yang Hu naman parang kidlat na rumampa gamit ang kanyang psychic enhanced speed. Siyempre, hindi nagtagal ay may sumalubong agad na dambuhalang monster na tulolaway. Hinabol ng halimaw ang grupo habang nagtatakbuhan sila sa mga gumuhong gusali. Tumalon ng halimaw sa ere, handang durugin si Li Xin sa isang bagsik na pounce mula sa itaas. Sa bilis ng isip, sumigaw ang kapitan. Inutusan ang sniper na patumbahin ang halimaw bago pa man ito maabot ang kanilang pointman. Si Zhao Leng, ang kalmadong sniper, ay itinutok ang kanyang baril na parang kanyo ng lakas. Isang psychic bullet ang kumawala sa barrel, diretsong tumama sa target nito. Mula sa rooftop, pinakawalan niya ang bala na tumawid sa buong city block. Tila naramdaman ng halimaw ang panganib isang segundo bago ang impact. Pero huli na dahil direktang tumama ang bala sa bungo nito ng may matinding lakas. Napasigaw si Yang Hu sa tuwa dahil pati ang pader sa likod ng halimaw ay nagkawasak-wasak. Sa butas sa ulo nito, bumagsak ang halimaw sa lupa, tunay na wala na itong buhay. Pero sa gitna ng selebrasyon nila, may misteryosong lalaki ang biglang lumanding sa pader sa itaas ng natalong halimaw. Iyan ang ating bida na naglabas sa sandamakmak na Golden Spears mula sa kawalan. Pinakawalan niya ang kanyang atake, Golden Spear 100 Flowers para tapusin ang trabaho. Sumigaw ang batang ito, ibinuhos ang buong lakas sa nakahandusay na monster. Umuulan ng gintong sibat mula sa langit, isang magical bombardment na nakakamangha. Wasak na wasak ang halimaw sa dami ng tumama ritong gintong ulan, pero teka hindi pa pala ito patay. Umungol ang halimaw at naglabas ng blue shockwave na tumangay sa lahat ng atake. Tinamaan si Captain Li Xin at unti-unting naging kalansay ang kanyang braso dahil sa lakas ng blast. Nagpanik ang ating support na si Zhou Xiaoming nang makita ang sinapit ng kanyang kapitan. Iniharap niya ang sarili niyang braso at pinapakagat ang kakapitan kakaibang healing technique talaga. Nang walang pag-alinlangan, kumagat si Li Xin at dumaloy ang green energy mula kay Xiaoming patungo sa kanya. Kumalat ang berdeng liwanag at sa harap ng lahat naghilom ang braso nito mula buto hanggang balat. Samantala, ang halimaw na nakabawi na ay muling umakyat sa pader para gumanti. Dikit na ito sa mukha ni Li Xin, handang mangalmot ng kanyang dambuhalang kuko.
Pero hindi man lang kumurap ang ating kapitan. Nakatitig lang siya ng diretso, puno ang determinasyon at kapangyarihang nakakabighani. Naglabas siya ng ginintuang harang, hinarangan ng pag-atake ng halimaw sa huling sandali. Habang nakadagan ang halimaw, sumigaw siya sa sniper niya na putukan na. Isang iglap lang, tumama ang psychic bullet sa mismong katawan ng nilalang. Sa pagkakataong ito, lumusot ang balat ng iwan ng malaking butas sa ulo nito. Siguradong hindi na yan makakabangon pa. Mula sa taas, kalmadong nilabas ni Zhao Leng ang bala, isang ordinaryong araw lang sa trabaho. Habang nakatayo sa bangkay, paliwanag ni Li Xin, ang psychic energy dito ang humahatak sa mga halimaw. Nag-alala siya kay Yang Hu na mag-isang nagmamasid kaya oras na para kumilos. Kaya naman dumiretso ang squad sa guho ng lungsod, ipinagpapatuloy ang kanilang misyon. Si Yang Hu na nasa unahan, biglang huminto at inamoy ang hangin. May naamoy siyang napakasarap na pagkain. Sinundan nila ang bango hanggang sa bubungan at lahat sila ay napangasa nakita. May isang random na bata na casual na kumakain ng hotpot sa gitna ng death zone. Ninanamnam niya ang bawat subo, walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Ang kanyang 5-star meal biglang inabala ng isang boses mula sa likuran. Si Yang Huyun nakatutok ang energy blade sa leeg niya pikit kinukuha ang pagkakakilanlan niya. Nagpanik ang ating bida na si Yashiki, sabi niya ordinaryong tao lang siya. Pero si Captain Li Xin hindi basta-basta naniniwala. Ang suspicion meter niya umabot na sa limitasyon. Inakala niyang delikadong kriminal si Yashiki at inutusan si Zhou Xiaoming na iskan ito. May ngiti sa labi, inilabas ni Zhou Xiaoming ang kanyang identity detector. Itinutok niya ito kay Yashiki na pilit sumusuko ng hindi natatapon ng sabaw. Pero nakakalito ang resulta, walang record at ang psychic power ay mababa pa sa E-level. Lalong naguluhan si Li Xin, paanong ang isang mahinang bata ay nakaligtas dito? Binigyan niya si Yashiki ng nakakatakot na tingin kaya ang ating bida kabadona. Sa desperasyon, nag-isip siya ng paraan para mapakalmang tensyon. Ang solusyon niya, alukan ng hotpot ang mga armadong sundalong ito. Bago pa sila makasagot, nakita ni Li Xin ang mga kakaibang simbolo sa langit. Tumingin silang lahat sa itaas, paparating na pala ang isang kawan ng mga mutant beasts. Agad itong na-realize ni Li Xin. Ang ingay ng bakbakan nila kanina ang humatak sa mga halimaw na iyan. Inutusan niya si Zhou Xiaoming na ilayo si Yashiki habang hinahanda niya ang sarili. Nagpanik si Zhou Xiaoming, nagtanong kung ano ang gagawin niya laban sa buong horde. Naglalabas ng gintong enerhiya, sinabi ni Li Xin na siya ang harang sa kanila. Ulit niya ilayo si Yashiki sa gulo. Nagpakawala siya ng isang malaking haligi ng liwanag. Ang gintong psychic blast na yon nilipol ang unang wave ng mga mutant beasts. Habang nag-aalala, naalala ni Yashiki ang babala ng lolo niya, masama ang mga psychic dito. Ang unang instinct ng bida natin na iligtas ang hotpot niya tunay na lalaki ng kultura. Binuhat siya ni Zhou Xiaoming ng pabaliktad, balewala ang sigaw niya para sa sabaw. Naalala niya kung paano ituring ng mga psychic ang mga normal na tao na parang basura. Nakita niya dati kung paano nila pinapatay ang mga tao dahil lang sa trip nila. Buti na lang, mukhang kakampi naman sila. Habang tumatalon sa mga bubong, sinilip niya ang bakbakan sa ibaba. Siyempre, ang rescue technique ni Zhou Xiaoming ay parang nakakasira ng spine sa sakit. Nagmamakawa siya dahil bali na ang likod niya at sa totoo lang may karapatan siyang magreklamo. Banta sa kanya na ihuhulog siya kapag hindi tumahimik, pero bigla siyang nakakita ng isang hindi kapanipaniwalang eksena. Sa baba, ipinatawag ni Li Xin ng isang dambuhalang gintong mandirigma para ubusin ang mga halimaw. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhou Xiaoming na ang captain nila ay nasa kaniyang god mode na. Inihahanda ng gintong avatar ang dambuhalang sibat nito para magpakawala ng matinding pagkawasak. Sa isang malakas na pagswing, parang papel lang na hiniwan ng avatar ang mga halimaw. Tulala si Yashiki, hindi makapaniwalang may ganito pala kalakas na kapangyarihan sa mundong ito. Mayabang na ipinagdiinan nito na sila ang malamat na Night Watch. Halos mahulog ang panga ni Yashiki sa sobrang gulat. Sa gitna ng ulat, napansin niyang malapit na sila sa gilid ng white mist. Habang papalapit, kinabahan si Yashiki na baka maging kalat na lang sila sa invisible na pader. Nakiusap siya kay Zhou Xiaoming na huminto pero mariin itong tumanggi. Nagpumiglas siya, nagsasabing magkakasakit siya at mamamatay kapag tinawid nila ang tulay. Classic na reklamo hanggang sa ma-realize niyang batas ang bawat utos nito. Isa ito sa mga pangunahing tuntunin bilang isang night watchman. Ang salitang batas ang nag-trigger sa alaala niya mula sa nakita niya sa tattoo. Biglang bumalik ang alaala ng mensahe na ang tanging daan ay isang invisible na paraan. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagkaroon siya ng malaking realization kung paano talaga makakatakas sa lugar na ito. Ang problema lang, wala siyang ideya kung ano ang invisible na paraan na tinutukoy. Pagkatapos mag-isip, napagtanto niya ang invisible na daan ay literal na invisible ang talino talaga. Nag-connect na ang dot sa utak niya. Kailangan mo lang ipikit ang mata at tumakbo ng diretso sa pader. Nang walang pasabi, tinulak niya si Zhou Xiaoming at ginulat ito ng husto.
Pareho silang nahulog mula sa gilid ng tulay sa isang malaksyong dive. Perfection ang landing ni Yeshiki, nakaupo sa mga guho na parang sinadya niyang lahat. Pagtingin sa harap, nakita niya ang damuhang 7 taon niyang pinangarap, nakalabas na siya. Nawala sa sarili ang bata, itinataas ang mga kamay habang sumisigaw na sa wakas ay malaya na siya. Naputol ang celebration niya dahil sa interrogation sa bus ng Night Watch kung saan hiningan siya ng ID. Sa loob tinanong siya ng isang pamilyar na mukha kung ilan ang edad niya 17. Ang interrogator na ito ay walang iba kundi ang sniper ng team na si Zhao Leng na nagpapatuloy sa seryosong pagtatanong. Dumiting na sa pinakaimportante, ano ang ginagawa ng isang sibilyan sa isang death zone? At ang sagot ni Yeshii ay perpekto, kumakain lang daw siya ng hotpot nang mawala siya dahil sa kanila. Sinimulan ni Zhao Leng ang interrogation sa pagsabing 79% ang chance na mamatay sa white mist. At ang sagot ni Yeshiki, sadyang pumunta raw siya doon para mamatay, hindi ito ang inaasahang sagot. Lumapit ng todo sa mukha niya, binalaan siya ng sniper na huwag makipagbiruan sa Night Watch. Naputol ang tensyon nang pumasok si Captain Li Xin na mukhang mumi dahil sa mga benda. Balewala lang kay Li Xin ang alala ng iba, iginiit niyang hindi siya mamatay sa sugat niya. Ipinaalala niya kay Yeshiki ang nakitang gintong Diyos ng digmaan at inamin niyang siya iyon. Humalili na ang captain sa usapan. Nagtatanong kung paano nabuhay ng 7 taon sa impyernong iyon ng isang normal na tao. Paliwanag niya, sinusubukan lang niyang umalis pero hinarang siya ng isang higanteng invisible na pader. Nagulat ang buong squad sa balita, wala ni isa sa kanila ang nakarinig ng ganoong bagay. Handa na si Yeshiki na ibunyag ang lahat mula 7 taon nang nakalilipas. Umiiyak na si Zhou Xiaoming, agad na tinawag na kalokohan ang kwento bago pa man magsimula. Napagtanto ni Li Xin na baka mga mata ni Yeshiki ang nagtatago ng tunay niyang lakas. Para mapatunayan ito, inutusan ng kapitan na sumailalim si Yeshiki sa isang agarang vision test. Bumunot si Yang Hu ng kutsilyo para sa demo at sa bilang ni Yeshiki pagmasdan niyo ng mabuti. Sa bilis ng kidlat, nagpakawala si Yang Hu ng sunod-sunod na hiwa na may halong psychic power. Nang tanungin kung ilang beses siyang humiwa, kalmadong sinagot ni Yeshiki, 67. In-upgrade ni Li Xin ang level na Yeshiki, hindi bababa sa C-rank dahil sa galing ang paningin. Pero may naisip pa siyang test at babala niya kapag pumalya, hihiwain na nila ito para suriin. Agad na kinaladkad si Yeshi palayo. Sigaw niya, ayaw niyang maging experiment sa laboratorio. Pag-alis niya, tinanong ni Yang Hu ang kapitan kung naniniwala ba talaga siya sa mga kwento ng bata. Nag-isip si Li Xin, sinungaling ang bata, pero hindi ito mukhang masama, kakaiba lang talaga. Nagsimula na ang test, dala ng isang doktor na buhok ay aso lang nakatali sa upuan si Yeshiki. Pilit nang umingiti si Yeshiki, mukhang nagkukunwaring hindi siya i-dissect. Walang naniniwala sa ngiti niyang yan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Novo, ang doktor ng kampo, at sobrang lapit na niya. Hawak ang isang eye chart, inanunsyo niyang simple vision test lang ito. Napangisi si Yeshiki, ang dali lang daw nito para sa kanyang supervision. Napaka-confident mo riyan, kaibigan. Nilinaw ni Novo na iba ang tetestin nila at biglang nagliwanag ng ginto ang mga mata ni Yeshiki. Lumusot ang tingin niya kay Novo at tumutok ng may katumpakan sa eye chart. Sobrang focus niya na nakikita na niya ang mga pixel letra pero hindi pa siya huminto roon. Tumagos ang tingin niya sa pader, nakikita pati ang mga materyales sa loob nito. Narealize niyang may x-ray vision siya at agad itong ginamit sa unang babaeng nakita niya. Habang nagtatanong si Novo, ang isip ni Yeshiki nagkukonekta na ng mga bagay, pader at mga tao. Mukhang hindi kinaya ng utak niya ang revelasyon kaya bigla siyang dinugo ng ilong. Gulong-gulo si Novo kung bakit nakakanusebled ang isang simpleng IELTS exam. Samantala si Yeshiki ay nasa sariling mundo, nagbubulong tungkol sa kung gaano kalaki at kaputi ang mga bagay. Inilabas na ang resultang test. Opisyal na siyang C+ talent na may support type vision ability. Nakatitig lang siya sa papel, hindi alam kung magaling ba ang C o pang passing grade lang. Kaya pitopos siya ni Novo para sa isang lecture tungkol sa psychic powers. Ipinaliwanag niya ang 6 na ranggo mula sa hamak na E tier hanggang sa malamat na S tier. Sabi pa niya ang top 2 tiers ay napakabihira, kulang sa 1% ng lahat ng psychics. Ipinagpatuloy niya ang pag-breakdown sa mga top tier psychic types. Sa madaling salita, ito ang dapat mong abutin para mag-level up. Sabi ni Novo, huwag madismaya sa sirengs, respetado na rin iyan sa mundo nila. Nakuha na ni Yeshi ang punto. Alam na niyang ang C+ grade niya ang dahilan ng bago niyang X-ray vision. Nagbigay ng babala si Novo, mapapansin siya ng ibang psychics kapag ginamit niya ang peeping powers niya. Nagpanik ang ating bida na utal na nagsabing baguhan pa lang siya sa ganitong kapangyarihan. Nakikita na ang kanyang malaking potensyal. Inaalok niya si Yeshiki ng full scholarship sa Psychic Academy dahil bihira ang talento nito. Isipin mo na lang, parang Hogwarts para sa mga psychic, ang pinaka-elite na training ground sa buong bansa. Siyempre, sobrang hirap makapasok dito, kakaunti lang ang tinatanggap nila taon-taon. Tumayo si Yeshiki.
Inamin niyang pangarap niyang maging psychic at sumali sa Night Watch. Nagniningning ang mga mata niyang nagtanong kung may pag-asa ba siya sa pangarap niya. Inabot lang ni Novo ang official psychic ID niya, malaya na raw siya. Bilin nito, huwag na siyang babalik sa mga death zone. Hawak ang card, hindi makapaniwala ang isip niya hindi pala siya gagawing experiment. Tumawa lang si Novo, panakot lang daw ang banta ni Lishin at effective pala talaga. Ngayong malaya na ang unang naisip niya Shiki ay hanapin ang lolo at kaibigan niya para ibalita ito. Flashback tayo ng 8 oras, isang sasakyan ang nag-iisa sa Maniebe at abandon na lungsod. Naroon ang lolo ni Yeshiki. Wasak sa guilt, sinisisi ang sarili sa nangyari sa apo. Sabi ng kaibigan niyang pula ang buhok, hindi na nila ito matutulungan dahil mag-isa nitong pinasok ang zone. Nangako ang dalaga sa matanda. Maging psychic siya para balikan at iligtas si Yeshiki. Pero naputol ang pag-uusap nila nang may malakas na pagsubog sa kalsada. Isang kawan ng nagliliyab na rhino monsters ang sumusugod sa kanila. Sumakay sa van ang dalaga at lolo, desperadong tumakas. Mabilis silang humaharot sa snow, hinahabol ng mga nangangalit na rhino. Sa likod ang brilliant defense ni lolo, hagisan silang kung ano-anong kahon. Tinamaan ang isa sa mukha, lalo lang itong nagalit. Napagtanto ng matanda na wala na silang bala at mabilis na silang naulutan. Sinigawan niya ang dalaga na isara ang hatch bago sila gawing merienda. Huli na, isang dambuhalang rhino ang nasa bumper nila handang wasakin ang van. Hinablot ng monster ang lolo. Pilit nitong pinipigilan ang pinto. Pero mula sa rooftop may misteryosong figur na nanonood sa lahat. Tumalon ang halimaw na lalaking ito, may asol na enerhiya ang kamao at sinuntok ang monster. Nakapasok siya sa van na iligtas ang matanda mula sa pagkakahila ng hayop. Duguan ng bagong pasahero, sigaw niya, tuloy ang takbo, huwag na huwag hinto. Sa bilis ng takbo, iniwan nila ang mga rhino sa alikabok. Paglingon, nakita nilang nakahandusay na ang ilang monsters sa kalsada. Sa loob ng sasakyan, nag-aalala ang lolo sa mga sugat nito. Pero gusto mo nang malaman ng dalaga kung sino ang lalaking ito. Pinatigil siya ng kanilang hero, babala niya, hindi pa tapos ang panganib. At sakto, dalawang nagliliyab na pulang kamay ang bumutas sa bubong ng van. Isang close-up, para lang papel na pinunit ang bakal ng mga kuko nito. Mula sa langit, heto ang bagong problema, isang higanteng bird monster. Humakbang ang hero, utos si kanila, ituloy ang takbo habang hinaharap niya ang banta. Inabot ng tagapagligtas ang green crystals dalaga, ipapadala ito sa militar. Biglang inapakan niya ang preno. Bakas ang takot sa mukha niya dahil ang higanteng ibon ay parang missile na dumadaluhong sa van. Isinaksak ng hero ang kumikinang niyang kamao sa tuka nito. Halos na lang mapupunit ko na sila sa sobrang galit. Sa isang malakas na pagsabog ng asol na enerhiya, itinulak niya ang halimaw palayo sa van. Sumigaw siya para umalis ang halimaw, ibinuhos ang lahat ng lakas sa isang suntok. Habang papalayo ang van, naiwan siyang mag-isa sa kalye para harapin ang panganib. Pinangako niya sa kanila ang kristal, ibinigay ang buhay niya sa mga estrangherong ito. Hindi ako mamamatay ng walang silbi, huling hirit ko na ito. Tanong ng lolo, iwan ba talaga siya? Pero wala silang magawa, kailangang sumunod. Nakatingin lang siya sa kristal, nagtataka kung bakit kailangang isakripisyo ang lahat para dito. Habang hawak niya ito ng mahigpit, biglang sumabog ang kristal sa nakakasilaw na berdeng liwanag. Nilamon siya ng enerhiya, dilat na dilat ang mga mata sa gulat at kalituhan. Isang dambuhalang shockwave ang sumabog mula sa van, bumal sa buong kalye. Nasapol ang bida sa blast habang akmang dadaluhungin siya ng ibong halimaw. Tumingala siya, tulala sa biglaang pagbuhos ng napakalakas na enerhiya. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang dambuhalang kamay na parang langaw na winasiwas ang halimaw. Tumalsik ang ibon sa himpapawid, iniluan ng mahiwagang puwersa palayo sa amin. Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang pagtakas halimaw habang humuhulog ang mga balahibo. Gulong-gulo ang isip ko, ano ba ang nangyari? Parehas lang tayo ng tanong, hindi ko rin akalain. Tulala ang bida, hindi makapaniwala sa liwanag na nasaksihan niya. Naisip niya agad ang kristal ay sumanib sa kung sino mang nasa loob ng van. Lilipat ang eksena sa isang malamig na bayan, may tumatawag ng mahina kay Han Chuang-er. Si Lolo pala ay gising na sa isang high-tech na hospital naghahanap ng sagot. Hinablot niya ang opisyal, nagmamakaawa kung nakita bang kanyang apo. Ang babaeng may kulay ube na buhok. Kalmado lang siyang sumagot, ang apo ba niyang tinutukoy na babae roon? Nanlaki ang mga mata ni Lolo sa takot ng apo niya, lumulutang sa loob ng kristal. Hindi magandang balita ito. Sa malapitan, mukha siyang mahimbing na natutulog sa loob ng nakakatakot na liwanag. Nagwala ang lolo, gustong bumangon at sumisigaw kung bakit ginawa nila ito. Isang scientist na mahaba ang buhok ang lumapit ng kalmado. Sinabing wala silang kinalaman sa kondisyon ng apo niya. Hindi iyon sapat para pakalmahin ang galit na matanda. Paliwanag ng scientist, kumasya dahil sumanib ang superpower crystal sa katawan nito. Naalala ni Lolo ang berdeng bato na iniabot ng bida sa apo niya. Gamit ang tablet, kinumpirma ng doktor na ganap ng sumanib ang kristal sa kanya. Tanong ng matanda, ano na ang susunod na mangyayari?
Sa scan, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang katawan dahil sa enerhiya. Sabi ng scientist, kapag naging maayos ang lahat, magigising siyang isang psychic. Angal ni Lolo, wala naman siyang kapangyarihan dati, paano siya maging psychic? Paliwanag ng doktor, may mga powers na huling lumalabas o nakatago lang pala. Isa lang daw siya sa 1,000,000 kaso. Isang buhay na specimen ng pambihirang phenomenon. Sabi ng scientist, bagamat stable siya ngayon, delikado pa rin siya dahil ang lakas ng enerhiyang iyon ay naramdaman ng mga alagad ng Diyos. Naguguluhan ang matanda, wala siyang ideya kung sino ang mga bagong kaaway na ito. Ipinaliwanag ng doktor na sila ay isang malaking grupo ng mga teroristang psychic. Ang plano nila, may darating na isang dimensional god. Ang mga forbidden zones ang nagsisilbing welcome mat para sa pagdating nito. Winawasak nila ang lumang mundo bilang paghahanda sa pagdating ng kanilang Diyos. Sabi ng doktor, naniniwala ang kulto na ang malalakas na psychic lang ang karapat-dapat. Dahil hindi maitatago ang lakas niya, pipilitin siyang gawing isang mga apostol nito. Siyempre kapag tumanggi siya sa alok ng kanilang Doomsday Club. Wala silang pag-alin lang ang papatayin siya agad. Pero kung sasapi siya, ang Nightwatch mismo ang papatay sa kanya, whether lang talo siya. Sa ibang dako, isang lalaking nakakloak ang nakatayo sa tuktok ng gusali pinagmamasdan ng lungsod. Sa isang tingin lang, nahanap na niya ang kanyang target. Inutusan siyang hulihin ang babae para gawing ikasyam na apostol. Itong si Raven, parang sobrang excited pa sa mission niyang kidnapin ang dalaga. Lumipat ang eksena sa isang bus na bumabagtas sa maniyebeng kalsada, payapa pa ang lahat. Naroon si Yoshiki, nakatanaw sa bintana at malalim ang iniisip. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nakaramdam siya ng matinding antok at humikab ng malakas. Pero biglang naputol ang pahinga niya nang marahas siyang tumalsik pasulong. Biglang huminto ang bus sa gitna ng madulas at nagyayelong kalsada. Sa loob, nagbabangay ng driver at ang mga pasahero dahil sa gulat. Sigaw ng driver, tumahimik lahat dahil may halimaw sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Yoshiki, halimaw seryoso ba siya? Agad siyang sumugod sa bintana para tignan kung ano ang nangyayari. Tama nga isang may pakpak na nilalang ang nakatambay sa gitna ng daan. Mukhang galit na galit ang halimaw, may mga matang kulay ube at nakakatakot ang ngisi. Hindi talaga magandang paningin para sa ating bida. Sa isang tili, lumipad ang halimaw at diretsong sumugod sa bus. Pero bumaba ang driver at lumabas na isa pala siyang retired D-rank psychic ng Nightwatch. Tumayo ang alamat na ito, handang harapin ang halimaw ng harapan. Nangakong poprotektahan ang mga pasahero, ang astig niya talaga. Nagbanggaan sila sa isang pagsabog ng asol na liwanag habang si Yoshiki ay nakatingin lang nakakaramdam ng kawalang silbi. Pero hindi niya kayang panoorin lang na mag-isa ang driver. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata habang desperadong naghahanap ng paraan para tumulong. Ang ibang mga pasahero, nagtatago na lang at sinasabing suicide ang tumulong talaga namang mahusay na moral support. Doon na nag-activate ang bago niyang X-ray vision na nagpapakita ng mga bagong impormasyon. Tumingin siya sa isang lalaking mukhang matigas na may headband. Nakita niya ang psychic rank nito at kakayahan isang E-rank skin hardening. Nakita rin niya ang isang matanda na E-rank din ang Starfare ability. Napagtanto niyang ang bus ay punong-puno ng mga psychic na takot o masyadong matanda na. Narealize niyang hindi lahat ng psychic ay bayani at siya ay isang support type lang. Pinanood lang ni Yoshiki ng bagsak na bagsak ang driver sa semento. Pero ang matandang mandirigma mabilis nakatayo agad. Nagliliwanag sa lakas at hinahamon ng halimaw na ituloy ang laban. Sa isang sigaw, tumalon siya sa halimaw, ayaw magpadaig ng walang matinding bakbakan. Samantala, ang mga pasahero ay nagpapanik, naiyak ng iyak at humihingi ng saklolo na pakagaling na moral support. Isang lalaking nakasuit ang lakas ng loob na utusan ng driver na magsakripisyo para sa kanila. At dahil sa napakatalinong suhestyon na yan, isang malutong na sampal ang inabot niya mula sa matanda. Pinangaralan siya ng lolo dahil kung wala ang driver malamang patay na silang lahat. Sabi pa niya, wala namang obligasyon ng retiradong watchman na iligtas ang mga duwag na gaya nila. Sa kabila ng edad, inilabas ng matanda ang kanyang Starfare ability para tumulong. Dahil na-inspire, tumayo rin ang lalaking naka-headband, isang E-rank na may skin hardening skill. Pero biglang nagbaba ng bombang balita si Yoshikida ng monster na kaharap nila. Ibig sabihin, wala na silang pag-asang makaligtas. Alam niyang kung mananatili siya, para na rin siyang pumirma sa sarili niyang kamatayan. Pero pinili niyang huwag umatras, hindi siya sususuko. Tumayo siya at nagpakilalang support type psychic handang makipagbakbakan. Tinitigan lang siya ng mga kasama niya, disappointed na E-rank support lang pala ang may ambag niya. Hindi talaga nakakadagdag ng confidence, di ba? Pero iginit niya kahit hindi siya fighter, may silbi siya kung gagamitin sa tamang paraan. Bakas ang determinasyon sa mukha niya, hinikayat niya silang lumaban ng magkakasama. Sa labas, bugbog sarado na ang driver sa matinding pag-atake ng monster. Itinaas niya ang kanyang nagbabagang energy blade, handa sa huling sagupaan.
Mabilis na sumugod ang may pakpak na beast handang hiway ng driver. Akala ng driver tapos ng laban pero dumating si Yeshiki para mag-back up. Pero sinigawan lang sila ng lolo abala raw siya sa pag-iwas sa mamatay para magbabisit ng amateurs. Sagot agad ni Yeshiki, may laso ng driver at 3 minuto na lang itatagal niya. Natigilan ng matanda, nawala agad ang kayabangan niya. Paliwanag ni Yeshiki, ang ability niya ay makakita ng extra intel. Soya, sigurado siyang malapit na itong mamatay kung hindi kikilos. Agad na nagtanong ang Starfire Lolo kung sigurado ba ito. Alam niyang ang batang ito na lang ang tanging pag-asa nila para mabuhay. Dahil walang oras para magtalo, inilabas ng matanda ang apoy niya sabay ng isang malakas na atunggal. Nagbato siya ng fireball sa monster, hindi para pumatay kundi para gumawa ng usok. Sapol sa mukha ang beast, napakagandang tira mula sa senior squad. Sumabog ito ng malakas, bumalot ang makapal na usok sa buong paligid. Siyempre ang unang reaksyon ng driver, nagreklamo na hindi siya makakita. Hindi niya makuha ang punto ng lolo. Hinawakan ng matanda ang sugat at inilapat ang kanyang Starfire mukhang sobrang hapdi. Mula sa itaas, ginamit nila ang usok bilang cover para gamutin ang driver. Sabi niya, kaya ng apoy niyang ipaso ang sugat para hindi kumalat ang lason. Kahit ang driver, napilitang aminin na tama ang intel ng mahina na bata. Paghupa ng usok, nakatayo pa rin ang monster mas galit na kaysa dati. Winasiwas ng beast ang dambuhalang purple claw nito. Napilitang kumilos ang dalawang psychics para umiwas. Pero humarang ang lalaking naka-headband, ginamit ang skin hardening para saluhin ang suntok. Umiilaw ang buong katawan niya, sinipsip ang buong impact ng malupit na atake. Babala niya hindi magtatagal ang depensa niya, dapat may plano na sila. Habang naglalaho ang usok, naiwan si Yeshiki na mag-isa, direkta sa paningin ng nakakatakot na monster. Agad niyang na-realize na matalino ang halimaw, target ang pinakamahina, ako pala yun. Walang pag-alinlangan, bumulusok ang may pakpak na demonyo mula sa langit para tapusin ako. Sigaw ng mga kasama ko, tumakbo raw ako pero heto ako nakatayo lang ng matigas. Nagsimula ng maglabas ng kakaibang kulay ube na enerhiya ang paligid ko. Sa isip ko tapos na ang panahon ng pagtakbo palayo sa mga monster gaya ng dati. Flashback ng pagkabata ko pero ngayon isa na akong psychic, iba na ang usapan. Inactivate ko ang aking superhuman vision para makita ang bawat galaw. Nakatutok ang aking ginintuang mga mata sa halimaw na sumusugod sa akin. Sa pag-max out ng paningin, na-achieve ko ang parang time stop effect sa aking perception. Isang simpleng trick na aksidente ko lang natuklasan habang nakatingin sa labas ng bus. Nakakaligtas ng buhay ang pagiging bored, tandaan niyo yan. Aminado akong hindi ko pa ito nasusubukan ng ganito kalala, isa itong matinding test. Habang sumusugod ang lalaking naka-headband, hinanda na ni Yeshiki ang sikretong armas. With a confident grin, mas nag-focus ako ng todo para mapagtagumpayan ito. Gumana ng kapangyarihan ko, ipinapakita ang after images ng bawat atake ng monster. Umiikot ang purple energy sa kamay ko habang binabasa ang susunod na galaw nito. Hindi ito illusion lang. Precognition ito, nakikita ko ang susunod na mangyayari sa hinaharap. Dahil alam ko na ang susunod na atake, handa na akong magningning ng bongga. Sabi ko yan pero bigla akong natisod sa bato at humalik sa semento. Napakagandang display ng koordinasyon, di ba? Habang nakadapa ako, lumusosot ang naka-headband at pinakawala ng highmaker sa panga ng monster. Gulat ang monster at ang brawler nang marinig ang pagdaing ko sa gasgas kong baba. Nawala sa wisyo ang monster at ang epic moment ko ay nawi sa comedy. Heto ako, nakabulagta lang sa sahig. Sinira ng isang maliit at unmajestic na bato ang aking malabida na eksesena. Na-realize ko kaya ng mata ko na mag-predict pero ang katawan ko, bagsak. Classic case ng brain to body lag, nakakainis. Tulala sila, aminado ang driver na hindi samba ang pag-iwas ko kanina. Nakakatawa lang dahil tumatakbo na ako ngayon sa chibi mode, humihingi ng saklolo. Nakita ng driver ang pagkakataon, lumundag siya gamit ang asul na espada para tapusin ito. Inipon ng enerhiya at ibinuhos ang isang malakas na suntok sa panga ng beast. Sa isang huling bagsik, dinala niya ang monster pabagsak sa lupa ng tuluyan. Sa wakas, tapos na ang gulo. Pinagpag ng driver ang sarili at sinabing clear na ang lahat, tapos ng panganib. Sa ibang dako, isang misteryosong lalaking puti ang buhok at maliit na kabayo ang nagmamasid. Masyado siyang kalmado para sa isang taong nakaupo sa gilid ng skyscraper sa gitna ng blizzard. Ang close-up sa peklat niyang mga mata ay nagpapatunay na marami na siyang pinagdaanan. Samantala, nakababa na rin sa wakas si Yeshiki ng bus. Mukhang tapos na ang Monster Nightmare para sa akin. Pero pinigilan ako ni Starfire Grandpa, rank daw ay walang kwenta dahil ramdam niyang malakas ako. Sangayon ang driver at ang lalaking naka-headband. Sinasabi pa ngang may potensyal daw akong maging isang night watchman. Tulala ako sa biglaang tiwalang ibinigay ng aking mga bagong kaibigan. Nahihiya ako, winawagayway ang mga kamay at nangakong magsisikap, nakadork lang. Mag-isa na lang siya, litong-lito, hindi alam kung nasaan ang lolo niya o si Sister Schwinger. Kinuha niya ang note na may number para sa trabaho, nag-iisip kung worth it ba itong tawagan.
Pag-angat ng tingin, may lalaking hawak ang phone na may picture niya. Seryoso, stalker agad. Imbes na tumakbo, game na nilapitan ni Yeshiki ang kahinahinalang dudit para humiram ng phone. Tiningnan lang siya ng lalaki ng may halong disgusto at pagkamangha sa kapal ng mukha niya. Umatras ito at sinermunan siya ang phone daw ay pang-emergency, hindi panghiram. Ngumiti lang si Yeshiki, nagmaang-maangan kung mahal ba talaga ang mga phone. Master of stealth talaga. Sabi ng lalaki, mandatory na may phone ang bawat 12 taong gulang pataas. Lalo namang nagduda ang lalaki sa kanya. Tinuro siya, tinanong kung banyaga ba siya dahil hindi niya alam ang simpleng bagay na yan. Gulong-gulo si Yeshiki, bakit agad siyang pinakamalang kontrabida? Yun pala, may tinatawagan ng lalaki nire-report ang isang agent ng Followers of God. At halatang-halata na nanginig na siya sa takot. Nang hingan ng description, lumingon ng lalaki para mas masuri ang target niya. Pero paglingon niya, wala na si Yeshiki, para siyang bula na naglaho. Nakalayo na ating bida, humihinga ng malalim, buti na lang nakatakas siya sa gulo. Nasensin ng psychic powers niya ang panganib kaya kusa siyang tumakbo palayo. Pero ano nga ba ang God follower? Sa pangalan pa lang, hindi na mukhang friendly. Lahat ng bigat at kaba. Napalitan agad ng matinding gutom, wala siyang makain at ligaw na ligaw. Pagtingin sa dambuhalang lungsod, narealize niyang sobrang laki ng problemang pinasukan niya. Epic ang lungkot sa mukha niya, halong takot, pagod at desperasyon. Sakto may nakita siyang neon sign ng Honglangman Bar, subukan na nga lang. Pagbukas ng pinto, bumungad ang babaeng naka-purple na buhok na relax na kumakain habang bored na bored. Tiningnan niya si Yeshiki na mukhang kawawang tuta sa lamig. Ang unang pumasok sa isip niya, ang cute naman ng inosenteng mga mata ng batang to. Ibang klase ang first impression niya Lumapit ng todo ang babaeng naka-purple, tinawag siyang little brother pero iba ang dating. Tinanong kung gusto niyang makipaglaro sa bar si Yeshiki naman, namula at iling ng iling. Lumapit pa siya ng sagad at bumulong na uminom na lang daw sila. Todo ng lambing, pero biglang umangalang tiyan ni Yeshiki sa sobrang gutom. Basag ang moment mga bes. Napahagalpak siya sa tawa, tinanong kung kailan huling kumain ang naging chibi version ni Yeshiki sa hiya. Pagkatapos tumawa, tinanong ang pangalan at edad, aliw na aliw siya sa nakitang ligaw na tuta. Biglang sumulpot ang green hair na si Son Lee. Nagtataka kung sino ang bisitang maagang nakapasok kay Wudoduo. Sinipat siya ni Sun Lee mula sa pinto, sabi pa ang guwapo raw ng batang ito. Pinatigil siya ni Wudoduo at bumaling kay Yeshiki na nautal na sinabing 17 ang edad niya. Ngumisi nang nakakatakot si Wudoduo, sabi niya magi-18 na raw siya next year. Pero bumanat si Sun Lee ng savage joke, baka raw 17 gabi ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya si Yeshiki kung tama siya ayon, halos lumuha na ang mga mata ni Yeshiki sa panik. Nagpose agad siya, sumigaw na isa siyang law-abiding citizen at hindi gumagawa ng masama. Ang kingkoy talaga, ang dalawang babae, napahinto sa gulat sa biglaang dramatic declaration niya at sabay silang humalakak ng todo. Halos na silang mawalan ng hininga sa katatawa sa tanggi niya. Paliwanag ni Wudoduo, legit na national brand ang Honglangman Bar at hindi basta taguan ng kung ano-ano. Naawa si Sun Lee kaya sinabihan niya ang kasama na gutom na ang bata, kailangan na nitong kumain. Hinila na lang bigla ni Sun Lee ang kamay niya para dalhin sa loob. Nangako pa siyang ilibre ito ng magarbong hapunan. Maya-maya, himas-himas na ni Yeshiki ang busog niyang tiyan habang nakapalibot ang sangkaterbang bakanteng bowls ng noodles. Pinapanood lang siya ng mga babae, nagtataka si Sun Lee kung naubos ba nito ang puhunan nila sa dami ng kinain. Casual na tinanong ni Wudoduo si Yeshiki kung bakit mag-isa lang siyang naglalakad sa lungsod. Inamin naman niya ang dahilan. Nahiwalay siya sa pamilya niya at naghahanap siya sa bawat bayan na madaanan. Nagulat ang mga babae, iniisip kung paano siya hindi natatakot mamatay sa gutom mag-isa. Sabi naman ni Yeshiki, kailangan niya ng trabaho para makapagpatuloy pero wala siyang alam na skills. Mabilis na nag-alok si Sun Lee na trabaho bilang waiter, simpleng-simple lang daw. Nanlaki at kuminang ang mga mata ni Yeshiki sa tuwa nang marinig ang tungkol sa trabaho. Pero heto na ang catch, walang sweldo, kailangang manggaling ang kita sa mga customer. Lumapit si Wudoduo at nagbigay ng pahabol na detalye. Ang mga babaeng customer daw ay siguradong magbibigay ng malaking tips para sa serbisyo niya sa gabi. Nag-short circuit agad ang utak niya, binibilang kung ilang bowls ng noodles ang mabibili niya sa perang kikitain. Pero biglang gumana ang instinct niya para sa survival, nagtataka siya sa part na kailangang serbisyo sa gabi. Ngumiti lang sila, kesyo nakadepende raw ang kita niya sa galing ng serbisyo niya. Medyo nakakatakot pakinggan. Nanlaki ang mga mata niya sa kaba, ramdam niyang may mali sa pinasok niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nag-overthink lang siya. Pero naglaho ang pagdududa nang makita niya ang simbolo ng pera sa isip niya. Sa isang dramatic na pose, tinanggap niya ang trabaho at nangakong ibibigay ang lahat ng effort niya. Tuwang-tuwa ang mga babae, tinawak pa siyang susunod na star ng bar. Habang kinuha na ni Sun Lee ang uniform para sa kanya,
Naguguluhan si Yoshiki sa uniform habang kinukurot ang pisngi niya na parang bata. Paglabas niya ng bar, inamin na niya sa sarili na talagang kahina-hinala ang lugar na ito. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng dumagsa ang mga couple at grupo na gustong magparty. Sa loob, punong-puno ng buhay ang paligid. Tuloy-tuloy ang inuman at lahat ay nag-enjoy. Nagsimula ang gabi sa round of drinks para sa mga masayang customer at heto si Yoshiki, ang gwapong waiter sa kanyang bagong uniform. Agad siyang napansin ng mga unang customer, pinupuri ang pagiging gwapo niya. Hindi, nagpatumpik-tumpik ang tatlo, tinanong agad kung siya ba ang bagong recruit. Kinakabahan niyang inamin na unang araw niya ito, kumbaga ay fresh meat siya sa trabaho. Inisip naman ng isa sa kanila na pwede na siyang tanungin tungkol sa special services ng bar. Tuliro ang ating bida, wala siyang kaide-ideya sa pinagsasabi nito. Sinabihan lang siya ng katrabaho na wag mag-alala, masasanay din siya agad. Pero si Yoshiki nagkakaroon na ng crisis sa sarili, paninindigan niyang hindi mabibili ang kaluluwa niya. Umalis ang babae na kontento, nangakong babalik ulit para sa kanya. Naiwan siyang hawak ang makapal na pera, narealize niyang gusto lang pala ng mga tao sa lungsod ng makakausap. At yun lang pala ang kailangan niyang gawin, makinig, tapos may bayad na, may halik pa sa pisngi. Sobrang gulat siya, hindi niya inakalang ganito ang magiging trabaho niya. Pagdating ng gabi, hinugasan na niya ang pagod ng mahabang araw na ito. Hindi ko akalain na ganito ang magiging takbo ng buhay ko, ang leon na sa inaasahan ko. Naalala ko pa noong nagising ang kapangyarihan ko, sinira ko ang barrier para iligtas ang kapatid ko. Pero nauwi lang ako sa military camp kung saan inusisa ako ng mga opisyal. Tapos biglang umatake ang pakpak na halimaw habang nasa bus ako. At heto ako ngayon, walang kakampi na pilitang magtrabaho bilang companion sa bar. Pero sa kabila ng lahat, isa lang sigurado. Kailangan kong masterin ang lakas ko at maging mas malakas anuman ang mangyari. Pinokus ko ang atensyon ko sa loob kung saan nararamdaman ko ang gintong kore ng purong kapangyarihan. Buti na lang dahil mukhang may mga kakaibang healing ang mga customer dito. At ang ilan sa mga healing na yan, grabe, napaka-intense. Sa kabilang banda, may isang misteryosong babae na nakalaong sa back room na karamdam ng mali. Pinagmamasdan niya ang paligid ng biglang sumulpot si Wuduo Duo, gulat na makita ang kanyang boss. Dumating na si Hongyang. Nag-report siya na maayos naman daw ang bar. Sabi niya, kumuha lang sila ng bagong kapatid dahil kulang sila sa staff. Pero pinutol siya ni Hong Niang, tinatanong kung may mahalagang balita ba sa lungsod. Agad na naglabas ng impormasyon si Wudodo tungkol sa psychic energy spikes at isang misteryosong nagyayalong babae. Natuwa si Hong Niang at inutusan siyang alamin agad ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Habang nakikinig ako mula sa malayo, narealize ko na ang bar pala ay isang operation para mangalap ng impormasyon. Sa isang iglap, nag-flare up ang instincts ni Hong Niang at inikot ang kanyang pipe. Lumingon siya ng matalim, galit na tinatanong kung sino ang nakikinig sa usapan nila. Nanlaki ang mga mata ko sa takot nang ma-realize kung huli na ako. Malik ako sa banyo, hingal na hingal, nagpapasalamat na hindi ako nahuli ng harapan. Ang pagliwanag ng pula sa mata ko ang nagpatunay na ginamit ko ang psychic eyes ko para makinig. Sa kabilang kwarto, nagtataka si Wudodo sa biglaang pagsabog ng galit ng boss niya. Kumunot ang noo ni Hong Niang habang pinagdurugtong ang mga pangyayari. Tinanong niya ang tungkol sa bagong recruit. Kinakabahang tumingin si Wuduo, inamin niyang may bago nga silang kasama. Kinabukasan, tanghali na mas sigla siyang naglakad sa hallway para yayain si Yoshiki mag-lunch. Sumilip siya sa kwarto ng may ngiti, tinatanong kung gising na ang paborito niyang empleyado. Imbes na natutulog, naabutan niya si Yoshiki na nagpupush up. Mukhang nagtataka siya kung bakit biglang pumasok ang babae. Biglang nag-short circuit ang utak ni Wuduo, tuluyan na siyang nahulog sa fizik ko. Mukhang may taste ang babaeng ito. Walang pasintabi, sumugod siya sa akin para humawak, kaya napilitan akong umatras dahil sa gulat. Sinubukan niyang magkunwaring cool, kesyo lunch lang daw ang pakain niya, pero halatang iba ang nasa isip niya. Sinubukan kong maglatag ng boundary, binalaan ko siya na masamang tingnan ang mangharas ng katrabaho. Ngumisi lang si Wuduo, pinaratangan akong nakatuto ng masasamang bagay pagkatapos ng isang gabi. Pinalabas ko siya para makapagbihis habang nakatakip lang ang mga mata niya sa tabi. Hindi niya ako madadaan sa ganyan. Biglang nagbago ang vibe nang tanungin niya kung ginamit ko ba ang powers ko para maniktik sa meeting. Tapos na ang kasiyahan. Huling-huli na ako, ang gulat sa mga mata ko ang mismong nagkumpirma sa hinala niya. Sinubukan kong magmaang-maangan pero mahinang depensa lang ang lumabas sa akin. Biglang sinunggaban ako ni Wudodo at idiniin sa pader. Tinapos na niyang palabas, alam na niyang lihim ng bar na ito. Pinigilan niya ako at inusisa ang tunay kong motibo gamit ang aking psychic eyes. Mula sa itaas, nilinaw niya wala silang masamang balak. Ang totoo, gusto lang nila akong i-recruit dahil sa galing ko sa Intel. Mawawalan ako ng kalayaan, agda kung pwede bang tumanggi. Gulat na gulat siya. Sabi niya perpekto raw ako para sa trabahong ito. Pero nilatag ko ang tunay kong hangarin.
Hindi ako spy. Gusto kong lumakas at pasukin ang delikadong restricted area. Salamat sa tulong niya pero kailangan ko nang umalis. Nag-alab ang mga mata ko habang ipinapaliwanag ang delikadong misyon ko. Humupa ang tensyon. Sabi ni Wudodo, lahat daw tayo ay may lihim. Binigyan ako ni Wudodo ng isang mahalagang lead. Isang restricted zone na kakalinis lang, perpekto para sa pangangaso. Bago ako umalis, inabutan niya ako ng isang malinis na cellphone. Sigurado raw na walang bug isang nakatawang palala, hindi ba? Nakasave na ang numbers nila ni Sun Li, inchase magbago ang isip ko. Tumingin ako sa kanya ng seryoso na ikinagulat niya ng husto. Akala niya manatili ako pero nagpasalamat lang ako durog ang ilusyon niya. Napabuntong hininga na lang siya sa pagkadismaya. Wala na ang bago niyang paboritong laruan. Pagkatapos, nagpose ako sa gitna ng liwanag at nangakong babalik ako. Napaka-dramatic talaga ng batang ito kahit kailan. Ibang-iba ang tapang ko ngayon kumpara sa takot ko kanina. Pinanod nila akong lumayo, iniisip ang kakaibang samahang nabuo namin. Mag-isa na lang, tiningnan ko ang mapahuminto ang pag-unlad ng powers ko. Kailangan ko ng mas matinding hamon para lumakas. Restricted Area 77 na lang ang pag-asa ko, itutuloy ko ang panganib. Pagkalipas ng ilang oras, narating ko ang nagyayalong outpost na puno ng mga adventurer. Naglakad ako sa gitna ng karamihan, isang lone wanderer na may misyon. Mula sa itaas kitang-kita ang lahat. Hub ito para sa mga elite siskicks na naghahanap ng kayamanan. Biglang may humawak sa balikat ko isang dambuhalang lalaki ang nagtanong kung mag-isa lang ako. Lalaking naka-blue braid, nakinig sa aking pagnanais na makahanap ng trabaho. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. C-class captain pala siya at tinanong niya ang rank ko. Natigilan ako. Biglang job interview sa gitna ng nagyeelong kalye. Sa isang tingin, nakita ko ang rank ng team nila halo-halong D at C. At binitawan ko ang bomba level E lang ako, napaka-awkward. Halos mapamura ang captain sa gulat. Tinawanan niya ang ideya ng isang rookie sa isang ipinagbabawal na lugar. Bilang tugon, nag-alab ang mga mata ko ng nakakatakot na gintong liwanag. Naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas, inakala niyang sa kanya iyon ang cute. Pero ang totoo, nakakita siya ng vision ng isang nakakatakot na spider monster. Isang halimaw na nakabitin sa itaas, naghihintay na umatake sa kanya. Sobra ang lalim ng vision niya, kitang-kitang gutom na halimaw na handa siyang lamunin. Bigla siyang natauhan. Pinagpapawisan ng malapot, humingi siya ng tawad sa team dahil sa bigla niyang pagkatulala. Pero nakita lahat ni Yoshiki halatang duwag ang lalaking to na kayang iwan ang mga kasama. Matapos makuha ang impormasyon, tumalikod na lang si Yoshiki nang walang sabi-sabi. Pinigilan siya ng kapitan at sinabing mali ang direksyong nilalakaran niya. Tinuro nito ang kabilang daan at pinauwi na lang ang mahinang si Yoshiki. Nagpasalamat si Yoshiki pero diretsahan niyang sinabing tuloy pa rin siya. Pagkarinig nito, nagtawanan ng buong grupo na parang baliw si Yoshiki. Habang naglalakad palayo, banat ni Yoshiki, mas gusto pa niyang mamatay mag-isa kaysa sumama sa kapitang duwag. Natulala ang kapitan sa gulat. Galit na tinanong kung ano ang pinagsasasabi niya. Kibit balikat lang si Yoshiki, isipit mo na lang na nandito ako para mamatay, sagot niya. Pinagbubulungan na lang siya ng mga miyembro habang papalayo siya. Napatahimik ang kapitan, basag na basag ang ego niya. Mag-isa na naman si Yoshiki, alam niyang dihado siya rito. Rank E lang siya sa gitna ng mga D-rank. Tiyak gagawin lang siyang pain kaya mas mabuting solo na lang. Walang gustong kumuha sa kanya, kaya pinasok na ni Yoshiki ang restricted zone ng mag-isa. Naalala niya ang babala ni Wuduo, makapal na mist ang bumabalot sa buong lugar. Sabi ng mga treasure hunter, sa manipis na fog lang makakapasok at yun ang tanging daan niya. Yung ibang team may mamahaling gamit, siya kompas lang at walang pambili ng gamit. Pero sa kabutihang palad, ang kanyang psychic eyes ang pinakamalakas na sandata na kailangan niya. Tumagos ang paningin niya sa fog pero may nakita siyang gumagalaw sa malayo. Miss Demon yun, isang direct creature na nangangaso ng mga nawawalang tao. Basta manatiling kalmado at diretso ang lakad, hindi siya mapapansin sa teorya. Nakalat ang mga nilalang na to sa paligid. Pero tulad ng sabi ng Intel, wala silang pakialam kay Yoshiki sa ngayon. Biglang lumingon ng isang demon, may naramdaman itong paparating na panganib. Sa halip na umatake, kumaripas ito ng takbo palayo sa mas malaking banta. Isang truck ng mga demon hunter ang biglang huminto sa harap nila. Sumigaw ang kapitan nila, bakas ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Naguguluhan ang crew, tinanong nila ang kapitan nilang si Wulei kung ano ang problema. May nararamdaman siyang kakaibang power fluctuation, akala niya ay guni-guni lang. Matapos ang tensyon, umalis na rin sila. Naiwan si Yoshiki na nanginginig sa takot habang nakatago. Naalala niya ang babala ni Wuduo, kulong ang abot ng sinumang mahuhuling walang lisensya. Huminga ng malalim si Yoshiki, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya nakita. Pero nung medyo panatag na, may iba na namang nakita ang psychic eyes niya. Nagniningning na pulang letra sa hangin. Isang listahan ng mga kakaibang rules gaya ng huwag umiyak at maghugas ng kamay.
Anong klaseng lugar to? Nagulat si Yashiki na nababasa niya ang mga lumulutang na rules. Tumaas ang kumpiyansa niya, akala niya ay sapat na ang pagsunod sa listahan para makaligtas. Sinimulan niyang isaulo ang mga rules. Rule number 1, huwag umatake ng kapwa-tao. Classic. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang malungkot na paglalakad sa gitna ng nagyelong siyudad. Napansin kong unti-unting humuhupa ang makapal na hamog. Hudyat na magsisimula na ang totoong panganib. Mula sa dilim, lumitaw ang isang halimaw na may nagbabagang pulang mata handang sumunggab. At ang reaksyon ko, sakto lang para sa isang taong pumasok sa lungga ng beast. Ang D-rank monster na ito, kilalang mabagsik na predator, naghahanap ng makakain. Humanda ako, hawak ang kutsilyo, handang makipagpatayan sa dambuhalang lobo. Hingal na hingal ang nilalang, tumutulo ang laway mula sa pangil nito. Mukhang nakakatakot sa loob lang isang segundo. Kasi ang Big Bad Wolf pala ay isang makulit na husky na wagas kung kumawag ang buntot. Nag-short circuit ang utak ni Yashiki, hindi maproseso ang shift mula horror patungong komedya. Pero nanatili akong alerto. Paalala sa sarili, anumang buhay rito ay banta, cute man o hindi. Nagharap kaming dalawa sa isang tensyonadong standoff o tingin ko lang ay tensyonado. Biglang humiga ang aso, nawala ang lahat ng kaut na naramdaman ko. Napagtanto ko, hindi ito agresibo, sadyang palakaibigan lang ang weirdong nilalang na ito. Napaisip tuloy ako. Ordinaryong husky lang ba ito na naligaw sa death zone? Nakaupo lang ang good boy, nakalabas ang dila, naghihintay ng pagkain hindi ng laban. Biglang may pumasok sa isip ko nang maalala ko ang steak sa bag ko. Inilabas ko ang pagkain at naging hugpuso ang mga mata ng husky. Mystery solved, gutom lang pala ang loko. Inalok ko ang steak at ang kinatatakutang halimaw ay biglang nagwala sa sarap. Sinusubukan ko pang paniwalaan ang sarili ko na isa itong secret killing machine. Pero nabasag ang illusion ko nang mag-backflip ang husky sa tuwa. At doon, binawi ko na ang sinabi ko, isa lang itong ututong aso. Sabi ko kay Shiki, enjoy na lang ang pagkain na para sana sa akin. Tapos na ang good deed ko, nag-wave na ako at nagpatuloy sa paglalakad. Pero may ibang plano ang husky matapos ang meal, sumunod agad sa akin. Pinapalis ko siya pero hindi tumitigil ang buntot niya sa pagkaway. Nang tanungin ko kung susunod talaga siya, tumango ang aso ng sobrang excited. Sinuri ko siya gamit ang psychic eyes ko para malaman ang katotohanan. Isa pala itong sea-level demon wolf na gustong makipagpak sa akin. Napatawa ako sa titulong Demon Wolf pero naisip ko magandang partner ito. Deal is a deal. Xiaobay ang pangalan niya, loyal companion ko na siya. Sa kabilang banda ng lungsod, pinag-uusapan ng ibang hunters ang isang rare artifact. Babala ng leader nila, bilyon ang halaga ng yaman dito, hindi madaling makuha. Sagot naman ng kasamahan niya, benta na lang daw sila ng monster parts at herbs. Pinasaway sila ng leader nang biglang may lumitaw zone rule. Huwag mang insultong kapwa. Sakto, isang malakas na energy surge ang sumabog mula sa lupa, muntik nang tumama sa kanya. Tumama ito sa invisible shield, sapat ang lakas para magbitak ang hangin. Pagtingin ko sa taas, galing pala ang atak sa isang kumikinang na payong. Napalanding ang hunter ng maayos, todo bantay sa hindi nakikitang kalaban. Ang misteryosong payong na weapon, iniwan na may usok pa sa sirang semento. Isang malinaw na babala. Tumayo ang kanilang leader, natanto niyang may nasabi siyang mali kaya siya inatake. Ang dalawa niyang kasama ay nakatulala lang, hindi sapat ang bayad nila para sa ganitong gulo. Nagpapanik na sila agad dahil wala silang barrier para proteksyon sa parusa ng zone. Kinakabahan ng kalbong ito, baka may biglang sumulpot na halimaw para umatae. May punto siya doon. Sinagot siya ng kasama niya ng sarkastiko kung balak ba niyang makipagkaibigan sa mga halimaw. Pero itinuro ng unang lalaki ang isang bagay sa malayo, biglang nagbago ang usapan. Nagtanong ang kapitan nila. Ano ang tinitingnan nila bago niya ito nakita at napahinto rin? Pinatahimik siya agad ng nakahood na kasama, pabulong lang dapat. Gamit ang binoculars, nakita nila ang isang lalaking nagdarasal sa kalansay habang kinukuha ang damit nito. Ang mahiwagang lalaking ito ay nagluluto kasama ang isang demon wolf, nag-uusap tungkol sa respeto. Napansin ng kalbong hunter. Mag-isa lang ang lalaki at wala man lang protective barrier na nakataas. Dinagdag ng kasama niya ang halata. Chill lang siyang kasama ang isang halimaw sa tabi niya. Pinagtagpi-tagpi ito ng leader, itim na raw pagkontrol sa halimaw. At kakaibang ritual kaya isang konklusyon lang ang naisip nila. Siguradong tagasunod siya ng Diyos. Mula sa rooftop, pinanood nila ang lalaki, kampante sa kanilang nakalitong teorya. Samantala, nag-ihaw lang si Yashiki, sinabihan ng bagong aso na huwag tumulo ang laway sa pagkain. Nagtatalo ang mga hunter kung immune bang sinasabing anak ng langit sa batas ng zone. Nagpasya ang kapitan na huwag na lang umatake sa taong may ganito kalakas na background. Kaya, ang plano ay maupo lang. Magmasid lang dahil sanay ang leader nila na huwag mamatay ng maaga. Natapos na mag-ihaw si Yashiki para sa bagong kaibigan na gutom na gutom na. Pero biglang naging agresibo ang good boy umungol sa isang panganib sa gitna ng niyebe. May malakas na dagundong, may sumabog mula sa ilalim ng lupa sa harap nila.
Isang dambuhalang scorpion monster ang lumabas at medyo nataranta ang bida natin. Ang sirang na halimaw ay isang burrowing ambusher na kilala sa pagpapakain ng mga biktima ng walang bakas. Humanda si Yeshiki, alam niyang lamang na lamang sa kanya ang bagong dating. Nakatayo ang scorpion sa itaas niya. Handa na ang malalaking sipit nito para gawin siyang pino. Nakaiwas siya ng mabilis, tumalon siya sa ibabaw ng halimaw nang tangkaing tusukin siya. Napatingala si Xiaobai, eksaktong nakita ang tulis ng scorpion na papunta sa kanya. Bumagsak ang tulis pero mabilis na kumilos ang lobo, muntik na siyang tamaan. Sa isang iglap, nag-transform si Xiaobai sa totoong demon wolf form dambuhala sa labanan. Nagliliyab sa galit, ang dating fluffy na husky ay handa na itong gutayin. Nagbigay si Yeshiki ng ultimate motivation. Winagayway ang stake at nangakong kakain ng marami kapag nanalo. At ang nakakatakot na demon wolf ay naghabol hininga na parang masayang aso unahin ang pagkain. Dahil sa pangakong pagkain, inilunsad ni Xiaobai ang matinding atake sa scorpion. Ang dalawang sisirang na halimaw ay nagbanggaan, nakalat ang enerhiya at winawasak ang paligid. Nalamangan ni Xiaobai ang scorpion, bumaon ang mga ngipin sa matigas nitong balat. Idiniin ng lobo ang kanyang lakas, tinalo ang scorpion sa pamamagitan ng purong puwersa. Dahil masyadong matigas ang depensa ng scorpion para matapos agad, nagpasya si Yeshiki na tumulong. Nagliliyab na ang aking mga mata sa gintong apoy ng kapangyarihan. Hinahanap ko ang tanging kahinaan ng halimaw na ito. Nakita ko na ang kore ng scorpion ay nasa dulo ang kanyang stinger. Sumigaw ako ng utos kay Xiaobai, puntiryahin ang dugtungan ng kanyang buntot. Mabilis pa sa kidlat, sumugod si Xiaobai para atakihin ang target. Aba, bumaon ng malalim ang mga panganglobo ni Xiaobai sa baluti ng scorpion. Sa isang malakas na hila, napunit ko ang mismong sandata ng halimaw. Bilang amo, hindi ko mapigilang humanga sa galing ng aking alaga. Napaka-epektibo talaga ng aking kasamang lobo. Pero sandali lang ang saya, sumabog ang stinger at naglabas ng enerhiya. Tumalsik si Xiaobai pero wala na ang pangunahing sandata ng kalaban. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, binigyan ko si Xiaobai ng karapat-dapat na papuri. Pero sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ko ang presensya ng iba. May mga taong nakamasid pala sa amin sa buong oras na iyon. Ang mga nasa rooftop, akala nila ay mahina lang akong papitir. Ang kanilang kapitan pilit pa ring ikinakabit ang teorya niya tungkol sa akin. Ang kalbong hunter na to nakakita pa ng pagkakataon para sa bounty. Bigla akong sumulpot sa likuran nila sa rooftop at binati sila ng malumanay. Halos mapatalon sa gulat ang tatlong hunter sa bigla kong paglabas. Nautal ng kapitan nila sa matinding kaba. Tiningnan ko sila mula sa itaas at binanggit ko ang teorya nilang narinig ko. Sinukat nila ako, ang aking sarili at ang aking alagang lobo. Naglakas loob ang leader nila dahil tatlo sila laban sa akin. Hinamak pa nila ang suot kong gamit, tawag sa akin ay walang kwenta. Habang nag-aalala ang kasamahan niya, ako naman ay pinagpapawisan na. Sa nahuwag na silang umatake, naalala ko ang unang batas ng zone. Nagpapanik na ang isip ko, baka mapatay nila ako bago pa man gumana ang zone. Kahit may lobo ako, dehado ako laban sa tatlong C-class na psychic. Wala ring silbi ang hustisya kung patay na ako. Sa ibaba, hinawakan ng leader ang kutsilyo niya, handang harapin ako. Kailangan ko ng plano, sigurado akong hindi nila alam ang panganib ng zone. Kaya wala na akong choice, kailangan ko silang bluffin. Lumapit ako ng casual at tinanong kung kilala ba nila kung sino ako. Naguluhan ng husto ang utak ng kapitan, mas lalo siyang naniwala sa teorya niya. Pero ang kasama niyang may bandana hindi naniniwala sa drama ko. Akala niya ay nagmamatapang lang ako. Ang kalbong hunter naman ay nanginginig na sa takot na baka angel ako ng Diyos. At dahil doon, yumuko silang tatalo at magalang na tinanong ang aking pangalan. Mula sa aking pwesto, tinuruan ko silang tamang respeto. Inutusan ko silang magpakilala muna bago ang lahat. Sa loob-loob ko, nagdiriwang na ako sa tagumpay ng aking plano. Ang talino ko talaga, hindi nila nahalatang bluff lang ito. Sumunod ang hunter na may bandana at formal na nagpakilala ng kanyang kakayahan. Pinatigil ko siya sa isang matalim at madiing salita. Nagulat si Zhao Shi litong-lito kung ano ba ang mali sa nasabi niya. Naglatag na ng kondisyon nating bida dahil sa patalim, kailangan lang daw lagpasan ni Zhao Shi ang isang atake para mabuhay. Pinatayo lang niya si Shi at pinatahimik habang may biglang lumabas na bagong rule sa zone. Naghahanda na si Zhao Shi sa laban pero gulong-gulo kung bakit hindi gumagalaw si Yeshiki. Biglang may lumitaw na bitak ng enerhiya sa mismong paanan niya. Ang sistema ng parusa sa zone kusa nang gumana. Isang higanteng sibat ng enerhiya ang sumabog mula sa lupa at tumagos sa kanyang dibdib. Tumalsik siya paatras, hindi dahil kay Yeshiki, kundi dahil sa rules na hindi niya alam. Hawak ang lalamunan, naniniwala si Joshi na si Yeshi ang may gawa ng atake. Ang kapitan nila Balisana, akala nila nakabangga sila ng level na word magic user. Sa kabilang banda, pinagdatawanan na lang ni Yeshiki sa isip niya ang sariling bluff. Mas lalo pa siyang nagmatapang at hinamon kung sino pa ang gustong sumubok. Ang dalawa pang hunters biglang lumuhod at nagmakaawa agad para sa kanilang buhay.
Akala mo matatapang pero sa isang matalim na tingin ni Yeshiki, pinapayas na sila. Mabilis silang naglaho habang bitbit ng kapitan ng sugatang kasamahan para makatakas. Pagkaalis nila, doon lang nakahinga ng maluwag si Yeshiki. Aminado siya sa sarili kung totoong laban yun tapos na ang buhay niya. Binalingan niya si Xiaobai at nangakong ililibre ng inihaw na karne bilang reward. Sa kabilang dako, bumalik ang takot na hunter sa kanilang main base. Nagmamadaling pumasok si Zhao Si para mag-report sa kanyang Panginoon. Ang bagong leader, isang lalaking may kakaibang korona sa ulo. Casual lang na tinanong kung ano ba ang napakalagang balita. Ikinuwento ni Zhao Si ang engkwentro sa isang misteryosong master na napakalakas. Naging interesado ang boss at inutusang ilarawan ng detalyado ang powerhouse na yun. Inilarawan niya ang lalaking nakamaskara at may demon wolf na baka alagad daw ng Diyos. Dahil sa teoryang yun ang leader, tumayo agad desperadong hanapin at kumpirmahin ang legend na ito. Pagkalipas ng 4 na araw sa restricted zone, umalingaw ang ingay ng bakbakan sa yelo. Check status, level up na si Xiaobai, isa na siyang birang demonic wolf. Proud si Yeshiki, kampanteng kaya na nilang tumalo ng B-class na buwaya. At heto na ang ating bida. Nakasakay sa higanteng buwaya na parang nagpapamo ng wild horse. Gumanti ang buwaya gamit ang malakas na kuko, pilit siyang inalog para mahulog. Mula sa puno, inutusan ni Yeshiki si Xiaobai na atakihin ang tiyan ng monster. Alam niyang hindi naman henyo ang kanyang wolf, pero sapat na ang talino nito para sumunod sa utos na kagati ng kalaban. Pinatunayan ni Xiaobai ang galing, bumaon ang mga pangil sa tagiliran ng buwaya. Naalala ni Yeshiki ang sariling rule bawal humawak sa demon beast na higit 3 segundo. Kaya bye-bye na sa pangarap niyang makaroon ng wolf mount. Sa itaas, isang dambuhalang agila ang paikot-ikot naghahanap ng target. Gamit ang paningin nito, nakita ang lalaking nakakubli at ang kanyang alagang wolf. Isang bagong hunter na may high-tech gear ang nag-report na kontrolado nito ang mga bagay mula sa malayo. Biglang may sumabog na pink na enerhiya na nakakuha ng atensyon ng buong squad. Hinala ng kanilang leader na isang forbidden artifact ang posibleng lumitaw malapit sa target nilang alagad ng Diyos. Nakatayo ng may pagmamalaki si Xiaobai habang nakabulagta ang dambuhalang buhayang halimaw sa harap niya. Napatingala si Yeshiki, tulalang namangha sa dambuhalang poste ng liwanag na bumabalot sa kalangitan. Agad sumagi sa isip niya kung may alamat na kayamanan bang naghihintay habang nakalimutan na ang natalong kalaban. Inisip niyang wala namang ibang nakabantay sa paligid. Nagpasya siyang silipin ito dahil alam nating lahat na laging maganda ang resultang ganyang desisyon. Sa masayang kahol, sumunod si Xiaobai sa kanyang amo papasok sa kaibang pink na gubat patungo sa misteryosong liwanag. Matapos maglakad ng tila walang katapusan, napagtanto ni Yeshiki kung gaano kalawak ang restricted zone na ito. Pero naputol ang isip niya nang umalingaw ang babalang kahol ni Xiaobai, may panganib na nagbabantay. Bumong! Ramdam ko ang lupit ng enerhiyang ito. Grabe ang radiation, ramdam ko hanggang kaluluwa. Hindi tayo palulusutin nito. Tignan mo ang katawan niyang bato, punong-punong mapanganib na kuryente. Nakilala na ni Yeshiki ang itim na ahas na bantay. Alam niyang ito ang pinakamalakas na kalaban na hinarap namin. Wala na akong takas. Masyado akong mahina pati ang B-rank wolf ko. Walang binadbat sa harap nito. Kaya sinubukan ko na lang ang huling baraha ko. Inalukan ko ng malinamnam na steak ang dambuhalang bantay na bato. At ang sinauna. Ang nakakatakot na halimaw, kuminang ang mga mata sa sobrang tuwa. May pag-asa pa. Sinong mag-aakala na pati ang mga halimaw mula sa ibang dimensyon na dadaan sa masarap na pagkain? Sa kabilang banda, kinumpirma ng scanner ng kabilang team na ang pink na haligi ay isang level artifact. Ang leader nila ang lalaking may suot na seryosong goggles. Nag-utos na agad na ihanda ang sarili para makuha ang premyo. Babala niya may mga halimaw na nililikha ang zone para magbantay kaya bawal ang kampante. Sakto biglang sumulpot ang dami ng aninong insekto mula sa lupa para harangan sila. Sigaw ng kapitan at ang buong team niya sumabak agad sa matinding bakbakan. Nagliwanag ang mga mata niya habang inuutos na ilabas ang lahat ng psychic powers para makalusot. Ang team na to kakaiba ang samahan. May dragon claws, may cat girls at pati na yung lalaking halimaw sa laki ng muscle. May dala pa silang 3-headed demon wolf, syempre, kailangan natin ng astig na pet. Diretsong hataw ang mga hunter, hinihiwa ang mga bag gamit ang naglalakihang energy blades. Isang hataw lang, parang kutsilyong pumuputol sa mantikilya, nag-iwan na matinding gulo sa paligid. Pagkatapos ubusin ang mga harang, nag-diff na ang team papasok sa Obsidian Forest. Ang pinakapusod ng zone. Bigla na lang inabangan ng kapitan nila sa ere ng isang dambuhalang ahas na nagniningning sa berde. Nagpakawala ito ng mapanirang energy beam na humampas sa pader na bato sa tabi niya. Sinabi ng isa sa mga kasama niya na isa itong Hell Nether Python na may taglay na corrosive attacks. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Kitang-kita nila ang sangkatarbang halimaw na nagkukumpulan na sa ibaba.
Inutusan ng kapitan ng team niya na sumugod habang ang isa sa mga miyembro ay nag-transform sa higanting T-Beast para harapin ang ahas. Pero hirap na ang beast, pilit itong pinapatayo ng atungal ng ahas. Ang kanilang three-headed wolf nag-charge up, bawat ulo ay may dalang iba't ibang elemento. Nagpakawala ito ng triple beam ng elemental chaos sa mga insekto sa ibaba. Ang pagsabog na ito ay gumawa ng malaking butas sa gitna ng hugbo ng mga halimaw. Sigaw ng leader, magpatuloy daw sila habang siyang bahala rito ng mag-isa. At sa pagharang niya, ang ibig niyang sabihin ay titigan ng maigi ang dambuhalang ahas na may asido. Isa sa kanila, ang cute na catgirl. Sumusugod ang mga miyembro para sa isang desperadong tira laban sa Hellnetter Python. Pero rumagasa ang buntot ng sawa, tumama ng malakas sa kanilang wolfman. Hindi nagpatalo, bumaon ang mga pangil niya sa enerhiyang bumabalot sa sawa. Mukhang seryoso ang lalaking ito sa pag-agat, hinahamon ng sawa sa isang paligsahan. Winawasiwas siya ng sawa pero ayaw bumitaw ang ating wolfman. Samantala, unti-unti nang natutunaw ang balikat ng kapitan dahil sa lason ng sawa. Tumingin siya sa likod at nakitang nilalamon na ng mga halimaw ang kanyang squad. At hindi lang basta insekto, sangkaterbang mga lagim ang dumaragsa para makisali. Inamin na rin ng leader na mali ang pag-akala niya sa panganib ng death zone. Kaya ginawa niya ang makasariling desisyon, iniwan ng team para kunin ang artifact. Kampante siyang hindi makakalampas ang mga karibal niya dahil sa pader ng halimaw. Napakagaling na leader, di ba? Balik sa ating bida, biglang may bumahing. Mukhang may nag-uusap tungkol sa kanya. Tinawanan niya ang malayong laban, nagtataka kung bakit hindi na lang sila gumamit ng stake. Masayang tumahol si Xiaobei dahil pagkain ang sagot sa lahat ng problema. Naglalakad lang sila ng parang walang nangyayari sa tabi ng dambuhalang batong ahas. 5 oras ang nakalipas, si Yeshiki ay nakatayo lang at walang pakialam. Mas malaki pala ang Stone Forest kaysa sa inakala niya malayo pa ang artifact. Biglang may sumulpot na maliit at nagniningning na alakdan sa harap niya. Ang maliit na nilalang ay nag-evolve agad sa isang dambuhalang E-Class Demon Scorpion. Imbes na matakot, tuwang-tuwa ang bida natin dahil nakakita siya ng karapat-dapat na kalaban. Ang brilliant plan niya, paamuhin ito gamit ang stake. Inilabas niya ang kanyang ultimate technique, ang malamat na barbecue attack sa mukha nito. Ang E-Class na halimaw ay natigilan sa lumilipad na piraso ng karne. Libreng pagkain, sige na nga kinain na alakdan ng steak. Sa isang iglap, nawala ang galit, ang kapangyarihan ng inihaw na karne ang nagwagi. Ngayon, ang dambuhalang alakdan ay bago na niyang best friend, naghahanap pa ng snacks. Tumingin ang mga mata nito kay Xiaobei at na-realize ni Yeshiki na uulamin ang lobo. Sinubukan niya itong pakalmahin. Nangakong bibigyan ng mas marami pang barbecue kung hindi nito kakainin ng kapatid niya. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, biglang sumisid ang alakdan sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng isang malakas na yumanig, tuluyan na itong naglaho. Naiwan ang bida na galit na galit sa ginawa ng halimaw. Naupo siya kasama si Xiaobei at tinaming medyo mahirap nga ang A-class monsters. Ikinumpara ni Yeshiki ang sitwasyon sa pagkawala ng midbun habang nagpapamo ng aso. Sa narinig, malungkot na tumahol si Xiaobei, ramdam na nasaktan siya. Kinailangan pa niyang ipaliwanag sa kanyang bear demon wolf na metaphor lang yun. Sinabihan ni Yeshiki ang bagong batong kaibigan na ubos na ang karne, kaya sabaw time na. Tiningnan siya ng masama ni Xiaobei at tinanong siya kung bakit galit ang alaga. Biglang tumahol ang lobo, may senyales na may bumabagsak mula sa langit. Ito ang Demon Scorpion, nagdala ang A-class monster ng isang bumbaboy sa paanan nila. Regalo para sa bago niyang bestie, hindi pala ito basta tumakas. Naghunting ito para sa kanya, huwag na huwag mong mamaliitin ang dedikasyon ng isang foodie. Sa kabilang banda, sa pinagmumulan ng Energy Pillar, naroon ng A-class Forbidden Artifact, isang dambuhalang Stone Gate. May bagong squad ng mga hunter na dumating sa eksena. Inutusan sila ng leader nila na basahin ang mga rules ng artifact. Ang tawagan nila, parang Baraha Three of Hearts, Jack of Diamonds, nakakaloko. Sabi ng leader, ang psychic energy sa gate nasa level na nakakalarma. Kasama nila ang isang lalaking may dalang dambuhalang martilyo. Gusto niyang basagin na lang ang gate, pero pinigilan siya ng leader. Bawal ang brute force, hindi tatalab ang dahas sa rules ng artifact. Ayaw magpatalo ng martilyo guy, kesa raw nakatayo lang, subukan na lang. Sang-ayon si Five of Clubs, sinubukan niyang tirahin ang pinto gamit ang Iron Hand skill. Nagpakawala siya ng napakalakas na pagsabog ng energy. Tumama ang mga kamao niya sa gate pero walang nangyari, hindi man lang gumalaw. Sinipsip lang ng gate ang atake, wala man lang kahit gasgas. Nagmukhang tanga ang buong team, nakatayo lang at tulala. Pinagtawanan sila ng leader nila, sabi niya di ba hindi tatalab ang dahas. Pero at least nakumpirma nila na hindi agresibo ang artifact. Biro pa niya kung agresibo yun, malamang duguan ng kasama nila ngayon. Napaka-inspiring na leader, di ba? Dahil walang ibang maisip, pinagpatuloy lang nila ang pag-eksperimento. Pero naputol ang pag-aksasya nila ng oras dahil may paparating na panganib. Si Yeshiki dumating na sa gate na may pasimpleng porma.
Naglakad siya palapit, sabi niya, parang hindi naman mapayapa ang usapan nila. Nakita siya ng hunter, akala siguro nila masama ang balak niya. Sumigaw ang hunter, tinanong kung sino ang pakialamerong dumating. Chill lang si Yashiki, sabi niya manonood lang naman siya ng gulo. Inosenteng tagapanood lang daw siya. Hindi naniwala ang leader, inutusan agad ang team na maghanda. Nag-compute siya ng mali, akala niya kaya na nila si Yashiki. Akala niya natatakot lang si Yashiki kaya hindi lumalapit. Inisip pa niya na baka naghihintay lang ng backup ang bata. Nag-power up ang buong team para sa isang sorpresang atake. Sigurado ang leader na mananalo, hindi niya alam malapit na siyang madurog. Kalmadong tinignan ni Yashiki ang rank nila, tinanong kung sigurado ba sila sa gagawin nila. Hindi nakinig ang hunter, sumugot siya habang sumisigaw tungkol sa lakas. Nairita na si Yashiki, binigyan sila ng huling babala umurong na habang maaga. Binalewala nila ang babala. Nag-charge ang martilyo para sa unang malakas na hampas. Biglang nayanig ang lupa, lumabas ang Demon Scorpion para protektahan ang ammonia. Laglag ang panganang leader, na-realize nilang may A-rank na pitpala ang batang ito. Habang nakabantay ang halimaw, pinaalahanan sila ni Yashiki na nagbabala na siya. Lumabas ang system message, hunting mode na ang Demon Scorpion, tapos na ang laro nila. Sabi ni Yashiki, oras na magsimula ang hunt, wala na siyang magagawa. Naniga sa takot ang Pokerhand Squad. Kaharap nila ang isang A-rank monster na handa silang lamunin. Biglang nagmakaawa ang leader, kisyo mga pocho lang daw sila at ayaw ng gulo. Ngumiti lang si Yashiki, tinanong kung bakit ang tapang nila kanina kung ayaw pala ng gulo. Bahala na kung nagbibiro pero casual niyang binanggit na may nagbanta raw na papatayin siya. Yung lalaking may dala ng martilyo, ayun, biglang umatras ang gilas. Pinilit tumawat nag-sorry, kesyo misunderstanding lang daw ang lahat. Binatukan siya ng leader nila, pinagsabihan na magpakita ng respeto at tawaging senior si Yashiki. Todo sip-sip naman ng loko, yumukod pa at nang kulang kung para sa artifact din ba ang punta ni Master. Isang tipid at malamig na sagot lang ang binitiwan ni Yashiki. Pwede na ring sabihin, habang ramdam na ramdam ang paghanga nila sa kanyang aura. Tinuro niya ang nagbabagang gate at tinanong kung iyan ba ang palaisipang hindi nila makuha-kuha. Excited na nagpaliwanag ang leader, aminadong stuck sila at hindi man lang gumagalaw ang gate. Sa sobrang kaduwagan, inalok niya kay Yashiki ang artifact, kesyo tadana na raw ang naglapit sa kanila. Pero sa isip ng mga tauhan niya, iba ang binabalak ng mga ito. Hahayaan nilang si senior ang sumabak sa panganib tapos tatakas sila pag nakuha na. Pero basang-basa sila ni Yashiki, alam niyang wala silang alam sa rules ng artifact. Alam niyang naghihintay lang silang mabuksan ito para sila ang makapagsamantala sa reward. Nakipaglaro siya, naisip niyang panahon na para alamin ang mga pangalan nila. Humarap siya sa leader at inutosan itong ipakilala ang sarili. Nagpakilala ang lalaki bilang Wang Wu, ang Ace of Spades at B-level Psychic Swordsman. Masyadong generic ang pangalan, kaya naisipan ni Yashiki na i-verify ito. Tumango agad si Wang Wu, todo ngiti na parang masunuring aso. Inulit niya ang pangalan nito at ang reaksyon niya ay nakakatuwa. Binigyan siya ni Yashiki ng simple test, solve ng 1+1 sa loob ng 10 segundo. Pinagpawisan ng malapot si Wang Wu, parang ito na ang pinakamahirap na math sa mundo. Mali ang sagot, kaya nangako si Yashiki na may karampatang parusa ang pagkakamaling ito. Paglipas ng oras, ibinunyag niyang testing lang iyon para sa rules ng artifact. Biglang sumabog ang purple energy mula sa lupa at tinamaan si Wang Wu. Sa lakas ng impact, tumalsik siya papalayo sa buong platform. Nagmamadaling lumapit ang mga kasamahan niya, gulat na gulat sa biglaang pag-atake. Isang alipores ang humarap kay Yashiki, nagtatanong kung anong kababalahan ang ginagawa niya. Cool lang na binalik ni Yashiki ang tanong dahil 5 hakbang na siyang nauna sa kanila. Binuko niya ang plano nilang gawin siyang test dummy para sa artifact. Natigilan si Wang Wu, huli sa akto ang kanyang maduming balak. Isang teammate pa ang nagmaang-maangan, kesyo wala raw silang masamang balak. Sinungaling, hindi pinansin ang mga dahilan, nagbigay si Yashiki ng 3 pagpipilian. Umalis, tumulong o mamatay, napakalinaw ng opsyon niya. 10 ang segundos para magdesisyon sila, tik-tak tik-tak. Nagpanik ang tropa, ayaw nilang pakawalan ang premyo. Kaya inutusan ni Wang Wu si 5 of clubs na magbantay. Tinawag niya ito sa codename at boom na trigger na naman ang rules. Kailangang sumagot kapag tinawag, kaya ayon, tinamaan ang kawawang lalaki. Sa pagkakataong ito, diretsong pinatumba ng defense system ang poor na si 5 of clubs. Pinanood lang siya ni Yashiki, tapos na ang yugton pagmamakaawa nila. Nakakatawa, lahat sila ay nakaluhod na, sumusuko at nangakong lalayas na habang buhay. Nagtatakbo ang tropa ng poker, kakaripas ng takbo palayo sa artifact sa sobrang takot. Tulala si Wang Wu sa nangyari. Napagtanto niyang kayang gamitin ni Yashiki ang rules na inaral ng sangkatauhan sa loob ng ilang siglo. Ang kanilang huling konklusyon, hindi nila pwedeng galitin ang batang ito. Mabilis silang naglaho, iniiwan si Yashiki at Xiaobei sa gitna ng niebe. Inamin ko kay Xiaobei na masaya akong tumakas sila ng ganoon lang.
Mas madali silang takutin kaysa makipaglaban ng harapan. Pero aminin ko, sarap sa pakiramdam na kontrolin ang rules ng Forbidden Zone. Ngayon ang problema, paano ko ba dadalhin itong dambuhalang Stone Gate? Sinuri ko ang paligid nang biglang tumahol ng malakas si Xiao Bai. Tinanong ko siya kung bakit at doon ko nakita ang naglalakihang anino sa langit. Mula sa ipo-ipo ng mga paniki, lumabas ang isang lalaki ang ika-17 believer. Mayabang nang umiti ang estranghero habang ipinapakilala ang kanyang sarili. Raven, alam ko agad na miyembro siya ng notorious na grupong God's Believers. At mukhang lalong naging delikado ang araw ko. Sabi ni Raven, siyempre nandito sila para sa A-Class artifact. Mayabang niyang sinabi na walang makakakuha nito ng hindi alam ang sikretong rules. Hindi pa siya tumigil sa kanyang pangaral. Nagbabala pa siya na hahabulin ako ng mga Demon Hunter kahit makuha ko ito. Tinawag ko siya dahil sa totoo lang, parang hindi naman siya interesado sa artifact. Humalahak siya ng masama at inamin na bonus lang pala ang artifact. Ang totoo, ang target niya ay ako mismo, si Shiki. Nabigla ako sa biglaang pagbabagong ito ng usapan. Nag-scan ako gamit ang system at nakatakot ang result, hindi masukat ang lakas niya. Naisip ko agad, siguradong A+ o baka rank pa ang kalaban ko. Sinimulan ni Raven ang kanyang typical na villain speech. Minamalit niya ako bilang B-level na may mahinang psychic power. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, iniutos ko kay Xiao Bai na umatake na. Lumusob ang dambuhalang lobo habang na-realize kung may insight ability ang kalaban. Mula sa taas, nakita rin ni Raven ang eksaktong abilidad ko. Professional courtesy ba ang tawag dito? Sumugod si Xiao Bai nang may daladalang apoy at dilimhanda na siyang pumatay. Pero bigla kong sumigaw ng babala at alam kong hindi maganda ito. Humiyaw si Xiao Bai at nagpakawala ng sonic attack patungo sa himpapawid. Pero walang silbi, pinalibutan siya ng purpleng enerhiya mula sa itaas. Wala siyang magawa kundi ang mapigilan. Umungal siya habang dinadaganan ng matinding puwersa ang kanyang katawan. Pinahirapan ng husto si Xiao Bai, hindi man lang siya makagalaw sa bigat. Inasar pa siya ni Raven habang tinatalsik siya nito ng malayo. Naglabas siya ng dambuhalang rockworm at inutusang tabunan ng hayop na iyon. Kinagat-agad ng uod si Xiao Bai. Dinurog ang lobo sa gitnang pagsabog ng maitim na enerhiya. Naglaho si Xiao Bai sa harap ko, nanigas ako sa takot at galit. Ngumisi pa ang gago, kesyo hindi raw pwedeng libre ang barbecue kaya poprotektahan niya ako. Nakakadiri, bilang huling alas, pinabutas ko ang lupa para sa Demon Scorpion. Nagmakaawa ako sa kanya, huwag mo akong biguhin ngayon. Pero nanlaki ang mga mata ko, may nakita akong hindi ko inaasahan. Lumabas ang stinger ng Demon Scorpion at sinalag ang atake ni Raven. Ngayon naman, si Raven ang literal na napanganga sa gulat. Yung kayabangan niya, nawala ng parang bula. Isang malakas na counter-attack ang tumama sa cliffside, parang bomba na yumanig sa paligid. Tinamaan ng malupit si Raven ng stinger ng Demon Scorpion. Basag na ang yabang niya, hindi niya inakalang kaya ko ito. Isang A-Class demon, hawak ko, sobra na to sa kalkulasyon niya. Ramdam niya ang lason ng stinger, kailangan niya ng detoxification agad. Sumabog ang dark energy sa buong lugar dahil sa lakas ng counter-attack ko. Umatras si Raven, siyempre ang tawag ng mga talunan diyan, tactical retreat. Bigla siyang naglaho, naiwan kaming matagumpay ni Yeshiki at nahiganting Scorpion. May paklasik pang banad bago umalis, babalik daw siya. Nang ako pang ipakikita ang tunay na lakas ng alagad ng Diyos. Humarap ako sa higanteng alaga ko at nagpasalamat sa sagib buhay na aksyon. Tiningnan ko agad ang iba ko pang kasama, sigurado akong pagod sila sa bakbakan. Pero mabuti naman, ayos lang silang lahat. Si Xiao Bai ang Demon Scorpion, pati na ang Armored Worm, walang galos. Nakaka-touch naman, hinding-hindi ko makalimutan ang pagtaya nila ng buhay pa sa akin. Ngayong wala na ang istorbo, balik focus tayo sa main goal. Paano nga ba iuwi ang higanting gate na to? Biglang nag-activate ang special insight ko, nakita ko ang sikretong mekanismo nito. Ang kondisyon, simpleng tula lang pala ang kailangan para sa gate. Nakakagulat, yun lang ang secret password. Sinimulan ko na ang pagbigkas ng mga sinaunang linya tungkol sa ilog at pintuan. Agad na umalingaw at nagbitak ang gate, parang sumasayaw sa tula ko. Pati si Shiki, na-shook sa bilis ng epekto. Unti-unting nagbago ang gate, naglalabas na napalakas na enerhiya habang bukas ang seal. Hindi naman pala ito mahirap na rule. Sadyang walang nagbabasa ng tula ngayon, bookworm yata to. Sinunod ko ang payo ni Nana, idinikit ko ang kamay ko para ibuhos ang psychic energy. Ibinigay ko ang lahat para makuha ang A-Class na premyong ito. Pero makalipas ang 1 minuto, bagsak ako sa lupa, blackout. Ayos, ang galing. Ubos na ang lakas ko, parang wala lang ang lahat ng effort na yun. Inamin ko, naging kampante lang ako dahil sa mga malalakas kong kasama. I-level lang pala ang reserves ko, kulang na kulang para sa artifact na to. Biglang nagbago ang eksena. Isang bata sa pink na hoodie, nagpapatawag ng mga pets niya. Nadapa pa ang bata pero may nakita siyang kuwago sa tuktok ng cliff. Sa kabilang dako, daan-daang kilometro ang layo, nag-alarm sa isang secret base. Nagpapanik na ang mga scientists dahil sa energy surge mula sa Module 7.
Isang babaeng pula ang buhok ang nakalutang sa loob ng containment unit. Naglalabas ng napakatinding power. Si Grandpa Mu, pinapanood ang lahat, ramdam niya ang kakaibang koneksyon. Dumilat ang mga mata niya, pink na liwanag ang bumungad, gising na siya. Tuwang-tuwa si Grandpa Mu, tinawag si Han Shuang-er dahil gising na ang dalaga. Naguguluhan si Han Shuang-er at tinanong ang lolo niya kung nasaan sila at ano ang nangyayari. Isang matikas na lalaki ang biglang pumasok sa eksena. Sinabihan silang mga guest lang sila ngayon dito sa military camp. Nagulat siya nang ma-realize niyang pamilyarang mukha ng lalaking ito. Nagpakilala si Yang Hu bilang Demon Hunter. Nagpose pa na parang siya ang pinakagwapo sa mundo. Pero dedma lang siya, agad niyang siningil ang lalaki sa nasirang kotse dahil sa kalokohan nito. Natulala si Yang Hu, nawala ang yabang at nabasag ang kanyang cool guy image. Nang pilit na siyang gustong lumabas, pinatingin lang siya nito sa baba. Pahiwatig na may mabigat na dahilan kung bakit siya naka-quarantine. Nagising si Han Shuang-er sa loob ng kulungan, handang-handa ng makipagbakbakan. Ang sahig sa ilalim niya ay nagmistulang web ng yelo, naguluhan siya sa nakita. Ipinaliwanag ni Yang Hu na may bago siyang ice ability mula sa energy crystal pero hindi pa ito stable. Agad niyang nagets ang connection sa batong ibinato nito sa kanya kanina. Kaya pala yun ang nangyari. Sa lawak ng yelong nakapaligid na pagtanto niyang gawa niya ang lahat ng kaguluhang ito. Sabi ni Yang Hu, kumalma muna siya at saka na lang nila ipapaliwanag ang lahat. Isang click lang, muling sinarado ang pinto na kanyang icebox para sa kanyang kaligtasan. Sa labas agad tumawag si Yang Hu para i-report na gising na siya at kumuha ng power reading. Arang ang nakuha niyang score kaya kailangan na siyang itago mula sa mga alagad ng God's believers. Nanumpa si Yang Hu na gagawin ang lahat para iligtas siya mula sa mga baliw na yun. Pagsapit ng susunod na araw, mas lalo pang lumakas ang buhos ng niebe. Tuwang-tuwa si Han Shuang-er dahil nag-level up siya sa A+ status habang natutulog lang. Ngayong may kapangyarihan na siya, ang tanging nasa isip niya ay protektahan si Yeshiki. Maging si lolo mo ay hindi mapakali sa pag-aalala. Pinayuhan niya itong magpagaling muna bago maghanap ng kung sino pa man. Biglang nabasag ang kanilang usapan nang may marinig silang papalapit. Pumasok si Yang Hu na may kakaibang suot, sabay tanong kung ano na ang pakiramdam nito. Sabi niya, handa na siyang hanapin ang kanyang kapatid dahil kontrolado na niyang bagong lakas. Pero biglang nagbago ang reaksyon ni Yang Hu. Seryoso niyang sinabi na may mahalaga siyang dapat malaman. Nagtanong si Han Shuang-er, wala pang ideya sa pasabog na paparating. Hindi man lang sumagot, diretsahan niyang tinanong ang lolo nito kung bakit hindi pa nito sinasabi ang malaking sikreto. Bakas ang bigat sa mukha ni lolo mo habang naghanda siyang na magbunyag ng masamang balita. Paliwanag niya na tunton na nila ang ika-17 mananampalataya. Para sa sarili niyang kaligtasan, kailangan na siyang ilipat sa Main City 7. Pero tumanggi si Han Shuang-er, galit na nagtanong kung bakit hindi nila hinahanap ang nawawalang kapatid niyang si Yeshii. Seryosong seryoso si Yang Hu, sinabing kailangan niyang sumunod dahil magiging banta siya kapag hinayaan lang malaya. Gulong-gulo siya, sinabi nito, hindi makapaniwala sa ibig nitong iparating. Imbes na sumagot, bigla siyang binigyan ng isang malakas na suntok. Ibang klase talaga siyang magpaliwanag, no? Kusa namang lumabas ang kapangyarihan niya, isang alon ng yelo ang sumabog mula sa kanyang mga kamay para protektahan ang sarili. Hinarang ng pagsabog ng yelo ang suntok nito, patunay kung gaano nakalakas at hindi na kontrolado ang kanyang kakayahan. Naging yelo ang buong braso ni Yang, pero ngumiti lang siya, parang ito talaga ang layunin ng pagsubok na ito. Tulala si Han Shuang-er, nakatitig sa kanyang mga kamay, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Pinangaralan niya ito, sinabing akala niya ay kontrolado niya ang lahat. Hindi mapigilan ang lakas niya, delikado na ang sitwasyon. Natulala siya, unti-unting napagtatanto kung gaano kalaki ang banta sa paligid. Ginamit niya ang guilt trip para raw ito sa kaligtasan ng kapatid nito. Ipinakita ang litrato ni Yeshiki. Gulat na gulat ang maglolo, nasaan na siya. Sabi ni Yang Hu, huling nakita si Yeshiki sa labas ng Restricted Area 77. Nawala na siya, parang gumuho ang mundo niya sa balitang ito. Lumabas pala ang kapatid niya sa restricted zone nang hindi alam ng lahat. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng paglabas ng opisyal na files ng bata. Biglang bumalik ang alaala niya, posibleng lumabas si Yeshiki, nagbago ang lahat. Pinapakalma niya sila, patuloy pa rin naman daw ang paghahanap sa bata. Pumayag na siyang sumama sa siyudad pero sa dalawang kondisyon lang. Ipinatong ni Schwener ang una niyang healing. Kapag kontrolado na ang kapangyarihan niya, magiging demon hunter siya. Sa ikalawang healing, biglang naging seryoso ang aura niya. Iutos nilang gamitin ang lahat ng resources para mahanap si Yeshiki. Siguraduhin ang kaligtasan niya, balik tayo 18 oras ang nakalipas kay Yeshiki. Nakatayo siya sa harap ng isang nagliliwanag na gate. Pinagmasdan nilang mabuti ng pets niya ang portal, delikado ang kutob niya. Siniguro muna niya kung ano ito, isa lang pala itong lumulutang na pinto dahil hindi mapigilan ang kuryosidad. Ginamit niya ang special insight para malaman ang totoong gamit nito.
Space gate pala ito, personal teleporter na nakatali sa kanyang kaluluwa. Akala niya ligtas, kaya hinawakan niya ang classic na maling desisyon. Pero huminto siya sandali. Dapat pala mag-isip muna ng destinasyon bago i-activate teleporter. Huli na, kinakain na ng gate ang enerhiya niya ng walang pasabi. Hila-hila na ang braso niya papasok sa gutom na portal. Biglang sumara ang gate, kinulong ang lakas niya sa loob. Naglaho ang lahat, natira na lang ang kunting enerhiya at 2 litong alaga. Ang bolang enerhiya ay mabilis na lumipad sa malawak na maniebeng lugar. Hila-hila si Yeshiki. Sobrang bilis ng takbo, halos mapunit na ang mga damit niya. May tinatarget itong building, diretso ang hatak sa kanya. Bumagsak siya ng malakas, nagising siya mula sa pagkakahimbing. Hawak ang braso, parang nagsanib ng enerhiya sa kanya. Mas inalala pa niya ang punit niyang shirt kaysa sa nangyari. Sa kwartong hindi pamilyar, iisa lang ang nasa isip niya na saan siya. Pinag-isipan niya ang lugar na nasa isip niya bago ang teleportasyon. May pumasok na babaeng nakarobe, nagtataka kung bakit ang ingay. Nanlaki ang mga mata niya sa takot na sa Hong Langman siya. Gulat din ang babae, tinawag siyang Yeshiki at tinanggap ang kapatid. Hindi na siya mapakali sa gulo. Lugar ang iniisip niya, hindi ang kama ng kanyang kapatid. Masaya naman ang babae, niyakap siya ng mahigpit na parang himala. Pilit niyang ipinapaliwanag ang lahat habang inakap pa rin siya nito ng tudo. Pero winalang bahala lang niya ang sinabi ko. Sabi niya, tahanan ko raw ito at malaya akong bumalik kahit kailan hindi nakakatulong. Sa huling pagtatangka, sinabihan ko siyang lasing siya at guni-guni ko lang ang nakikita niya. Pero sa ngiti niya, halatang hinding-hindi siya maniniwala sa palusot ko. At aba biglang naglabas ng posas, walang tanong-tanong, direkta agad sa aksyon. Habang sinusubukan akong pusasan, ako pa raw ang mukhang sabog at gusot ang hitsura. Ang plano niya, ikadina ako sa kama para masiguro kung nandito pa ako paggising niya. Ang lupit ng logic niya, no? Ito ako Yeshiki, nakapusas at pinagsisisihan ang maling desisyon sa buhay ko. Wala na akong choice, sumigaw na ako para bumukas ang portal ko sa nagumana. Isang dambuhalang pink portal ang sumabog mula sa pusas, sumagot ang tadhana. Nagliwanag ang buong kwarto dahil sa aking emergency exit. Naiwan siyang tulala at litong-lito sa nakita niya. Sa isang iglap, wala na ako, naiwan siyang hawak ang pusas na walang laman. Kamot ulo na lang siya, inisip na baka lasing lang siya at na-miss lang ako ng sobra. Samantala, bumagsak ako sa ibang lugar nang biglang sumara ang portal. May naiwang kumikinang na pink na kahon habang ako ay nakahandusay sa sahig. Reklamo ko, tong teleportation power na to talagang sumisira sa porma ko. Kalahiting hubad sa gitna ng nagyayelong eskinita, kailangan ko na ng damit na teleport proof. Mula sa malayo, kitang-kita kung gaano ako nag-iisa at kawawa sa siyudad na to. Cut sa isang military helicopter na humahati sa blizzard sa ibabaw ng Main City 7. Sa loob, kitang-kita ang pagkamangha ni Han Shuang-er sa unang lipad niya. Halatang overwhelmed siya sa dami ng nakikita niya. Sabi niya, first time niya sumakay, huli niyang nakitang helicopter 7 taon na ang nakalilipas. Paliwanag niyang kailangan naming maghimpapawid dahil naka-lockdown ang siyudad sa gabi kapag mas aktibo ang mga halimaw. Sa baba, nakita niya ang dambuhalang pader na pinoprotektahan ng Night Watch. Sinimulan niyang ipaliwanag ang trabaho sa Night Watch gaya ng mga guardian sa pader. Kasunod naman ang mga Demon Hunter ang team niya. Sila ang pumapasok sa mga delikadong zone para manghuli ng mga halimaw. Ang misyon, bawasan ang populasyon ng halimaw bago pa sila makapanggulo. Nandiyan din ang mga road protector nagbabantay sa mga supply line sa pagitan ng mga urban area. At ang mga knowledge seeker, mga eksperto na nag-aaral ng mga delikadong artifact. Delikado ito na parang bomba at sila rin ang nagtuturo sa Ability Academy. Nagliyab ang determinasyon ni Han Shuang-er. Sabi niya, ang pagiging frontline fighter na gaya niyang ang pinaka-call. Nagyabang agad ang lalaki at nag-puffed up ang dibdib. Sabi niya, huwag na raw magpormal, tawagin na lang siyang kuya ang smooth. Sinakyan ni Han Shuang-er ang ego niya at tinanong ang tungkol sa kanyang team. Pero biglang nawala ang ngiti niya nang aminin niyang rookie lang siya sa team. Kasi ang team niya binubuo ng isang lalaking nakapiring, isang babaeng naka-frilly dress, isa pang lalaking puro tattoo sa mukha,